Katarina, nakikiusap ako sa iyo. Lumuluhod ako at nagmamakaawa sa iyo. Katarina, tawagan mo ang airline o gamitin mo ang iyong posisyon sa trabaho. Magpadala ka ng eroplano para sunduin ang pamilya natin. Pinalayas kaming lahat sa hotel at itinapon sa kalye. Dinakip ako ngang pulisya dahil sa pandaraya sa credit card. Sinanay ngayon ay nakaluhod at humahagulgol sa gitna ng siksikang Dubai Airport. Katarina, iligtas mo ako. Ang desperadong siga. Kasabay ng pagsinghot at nanginginih na tinig ni Jose ang lalaking. 3 araw pa lang ang nakalipas ay halos iduro ang daliri sa mukha ko, at buong pagmamalaking pinalayas ako sa aming tahanan ay umalingaw-ngaw mula sa speakeren. Telepono. Kasabay nito ang magulong sigawan sa Filipino at Ingles, ang masaklap na panahoyng aking biyenan na si Aling Gloria, at ang masumpang ang mahigit 10 katao mula sa kanyang angkan, na pinabayaan sa kanilang kapalaran sa ibang bansa. Kalmado akong humigop ngang mainit na saan na may talulot ng rosas, tinanaw ang panorama ng lungsod na kumikinang sa mga ilaw mula sa aking penthouse sa ika-45 palapag, at bahagyang ngumisi. Ang ngiti ay malamig, walang bahit ng anumang awa. Magandang araw, magaginang at gino. Nakikinig kayo sa channel na mga kwentong hindi nasasabi. Ang kwento ngayon ay pinamagatang, ang matagumpay na pagpapalayas sa manugang. Inayusan ngang biyenan kong biyahe sa Dubai ang buong angkan para ipagdiwang ang pag-alis ngang bituin ng kamalasan. Inutos kong kanselahin ang lahat ng VIP tickets. Ang buong pamilya ay naiwang nakatengga sa ibang bansa. Umiyak na tumawag ang asawa ko 300 beses. Magpadala kang eroplano para sa amin. Si nanay ay nakaluhod at umiyak sa airport. Kamakailan lamang, madalas magkaroon ng biglang pagulan sa gabi sa Metro Manila. Hindi sapat ang ulan na ito para hugasan ang lahat ng gulo at alikabok ng siyudad, ngunit higit pa sa sapat para pabigatin ang kaluluwa. Ang 3 palapak na townhouse, na matatagpuan sa isang tahimik na eskinita sa isang subdivision sa Quezon City, na karaniwang punong ingay at tawanan, ay nababalot ngayon sa isang nakakasukang katahimikan, na pinapag-amoy ngang murang halamang gamot at walang hanggang pagama. Ang pangalan ko ay Katarina, 29 taong gulang. Para sa mga kapitbahay at kamag-anak ni Jose, ako ay isang ordinaryong account manager lamang sa isang maliit na travel agency. Ngumingisi sila kapag pinag-usapan ang aking kaawa-awang sahot na 50,000. Pinupuna nila ang aking, bagamat kaaya-aya, simpleng hitsura, simpleng pananamit, at pagiging masunurin. Ngunit hindi nila alam na ito ay isang perpektong maskara na isinuot ko mula noong araw na pumayag akong maging asawa ni Jose. Ang malalaki ay madalas may amor propyo na marupok na parang pakpak ng tutubi, lalo na ang manak mula sa kahirapan sa probinsya at pilit na kumakapit sa buhay sa maningning na kabisera. Sa simula ng aming relasyon, nang hindi sinasadyang makita niya kung gaano kabilis ang pag-angat ko sa trabaho, hawak ang makontratang nakakahalaga ng milyon-milyong dolyar, si Jose, sa kanyang kalasingan, ay nag-iskandalo at nagbasag ng nagamit. Habang nalulunot sa alak, sumisigaw siya na nakakaramdam siya ng kahihiyan at pagiging walang kwenta sa tabi ng isang malakas at mayaman na babae. Sabi niya, nayurakan daw ang kanyang pagkalalaki. Dahil sa kabataang hangal na pag-ibig, dahil sa pagnanais na protektahan ang marupok na ego ng lalaking minahal ko, umatras ako. Itinago ko ang aking tunay na pagkatao. Ako ang co-founder at ang makapangyarihang CEO ni Aura Lifestyle. Isang transnational corporation na dalubhasa sa pagbibigay ng mga luxury lifestyle services, pag-issue ng mga privilege na luxury card, at pag-organisa ng mga eksklusibong VIP tour para sa mga oligarko. Pinili ko ang papel ngang isang hindi kapansin-pansin at masunuring asawa. Bakit? Para si Jose ay kumpiyansang makapagsusuot ng mamahaling damit, hambalusin ang kanyang dibdib, at ipakmayabang ang posisyon bilang deputy head ng sales department sa isang pangkaraniwang construction company. Ibinigay ko sa kanya ang tablado para siya ay magniningning, ngunit sa kabalintunaan, ang aking sakripisyo at pagpaparaya ay hindi nagdulot sa aking ng pampamilyang ginhawa, kundi nagpalaki ngang isang halimaw na nangangalang kasakiman at kawalan ngang utang na loob. Lumayas ka sa paningin ko. Likpitin mo ang iyong mga murang basahan at umalis ka sa bahay na ito ngayon din. Isang kamalasan sa ating tahanan ang magdala ngang isang bituin ng kamalasan na tulad mo. Ang matinis at nakakasukang sigaw ngang aking biyenan, si Aling Gloria, ay bumasak sa katahimikan ng gabi. Sinundan ito ngang isang nakabibinging kalabok. Ang metal na tray na may hapunan at isang mangkok ng masarap na bulalo na maingat kong inilagay sa mesa ay iwinaksi ng kanyang kamay sa malamig na sahig. Ang mainit na sabaw ay tumalsik sa lahat ng direksyon, napaso ang likot ng aking paa.
Ang matinding sakit ay tumagos hanggang sa buto. Natigilan ako. Ang kamay na may hawak na kutsara ay bahagyang nanginginig, ngunit ang aking tingin ay nanatiling kalmado, malalim na parang lawa na walang hangin. Hindi ito ang unang pagkakataon nang si Aling Gloria ay kumilos ng ganito. Sa loob ng 3 taon ng aking pag-aasawa, palagi niya akong minamaliit, pinahihirapan sa mga paninisi. Minamaliit niya ako dahil ako ay taga-probinsya at tinatawag akong baog na puno. Bagaman ang mapait na katotohanan, na nakatago sa isang medical na sertipiko sa kanyang safe, ay ang kanyang anak ang baog, at lihim ko siyang ginagamot para mapanatili ang kanyang dangal. Sinumbatan niya ako sa pagtatrabaho para sa kakarampot na sahot, sa pag-asa sa pawis at luhang kanyang anak. Ngunit ngayon, ang kanyang kapangahasan ay lumampas sa lahat ng hangganan. Nanay, ano po ang nagawa kong mali para itapon ninyo ang hapunan? Alam niyo po ba na sadyang umalis akong maaga sa trabaho para pumunta sa palengke at 3 oras na niluto ang bulalong ito para sa inyo, para sa inyong alta presyon? Tanong ko sa isang kalmado at malinaw na boses, kung saan wala ni katiting na kahinaan. Nakningning ang mga mata ni Aling Gloria. Umatras siya ang ilang hakbang at itinuro ako gamit ang daliri na puno ng malalaki at walang lasang gintong singsing. May lakas ka pa ang loop na buksan ang iyong makamandag na bibig at magtanong. Akala mo kailangan ko ang iyong ngamurang limos. Ngayong umaga, pumunta ako sa manghuhula sa Quiapo. Malinaw niyang sinabi. Ang karera ng aking si Jose ay hinaharangan ng isang malakas na daloy ng itim na enerhiya. Sinabi ngang manghuhula na mayroong isang tao sa bahay na may tadhana ngang bituin ng kamalasan. Ang kanyang elemento ng tubig ay pumapatay sa apoy ng aking anak. Sinasipsip niya ang lahat ng suwerteng kanyang asawa, kaya't si Jose ay 3 taon nang hindi ma-promote bilang hepe ng departamento. Sino pa iyon kung hindi ikaw? Ikaw ang mismong bituin ng kamalasan na sumisira sa lahat ng biyaya ng pamilyang Santos. Nang marinig ang mamalupit na salitang iyon, napangisi ako ngang mapait. Isang mapait na tawa ang kumawala mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Muli na namang itong mamurang pamahiin, nakakatawa. Ang karera ni Jose ay hindi umusat hindi dahil sa akin, kundi dahil sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan at kasakiman. Patuloy siyang sumusubok na magnakaw ng mga materyales sa konstruksyon at mag-offer price sa mga bill ng kumpanya. Muntik na siyang masisanta at kasuhan. At kung hindi ko lihim na ginamit ang mga koneksyon ng Aura Lifestyle para bigyan siya ng isang malaking kontrata sa muebles at iligtas siya, ang lalaking ito ay nakakulong na sana ngayon. At ngayon, ang lahat ng kanyang makasalanan at kawalang kwenta ay pinaputi at isinisi sa isang bituin ng kamalasan na gawa-gawa ng isang bayarang manghuhula. Sa sandaling iyon, kumalansing ang susi sa pinto. Pumasok si Jose. Nakasuot siya ngang perpektong plansadong branded na polo shirt, may hawak na makintab na leather briefcase, at sa kanyang muha ay mababasa ang hindi may tatagong kasiyahan sa sarili. Nang makita ang gulo sa sahig, ang matilamsik ng sabaw, at ang galit na mukhang kanyang ina, hindi man lang niya inalam ang dahilan, agad siyang sumimangot at lumapit sa akin. May ginawa ka na naman para magalit si Nanay, Katarina. Pagod na ako sa trabaho. Sukang-suka na ako sa malungkot at palaging hindi nasisiyahang muha mo. Hindi mo alam ang iyong lugar, nakikisukop ka lang sa amin, tapos may gana ka pang sumagot, ungol niya, habang niluluwagan ang kanyang kurbata at inihahagis sa sofa. Tumingin ako sa lalaking 3 taong kong kasama sa higaan. Kakaiba, ngunit ang puso ko ay hindi, na naninikip sa sakit. Wala nang hinanakit, wala nang kahihiyan, tulad noong nga unang araw. Ito ay hungkak, malamig, at matigas na parang bakal. Hindi mo man lang tinanong kung ano ang nangyari at agad mo akong sinisi. Ang iyong ina ay pumunta sa isang manghuhula na nagsabing ako ay isang bituin ng kamalasan na humahadlang sa iyong karera. Itinapon niya ang sabaw na inihanda ko at gusto niyang umalis ako sa bahay. Ano ang masasabi mo riyan? Diretsong tanong ko. Ang aking tingin na matalim na parang punyal ay bumaon sa kanyang bahagyang nakbabagong mukha. Sa halip na pakalmahin ang kanyang ina o sabihin man lang ang isang salita para ipagtanggol ako, biglang tumalikot si Jose. Umiiwas sa aking tingin, umubo siya, kumuhang sigarilyo mula sa kanyang bulsa, sinindihan ito, humitit ng malalim, at nagbugang ang ulap ng puting usok patungo sa kisame. Tama si Nanay, malamig niyang sabi. Bawat salita ay matalim at walang awa, tulad ng huling saksak ng kutsilyo. Simula ng pakasalan kita, puro kamalasan. Tingnan mo ang sarili mo. Sahod na agripedyesiyat, nula. Hindi ka man lang makabiling disenteng makeup, hindi ka marunong mag-alaga ng bahay. Sa totoo lang, pagod na rin ako sa ganitong kaawa-awang buhay. Ayaw sa iyo ni Nanay. Pareho rin ang sinabi ngang manghuhula. Palayain na lang natin ang isa't isa.
Likpitin mo ang iyong mga gamit at umalis ka ngayong gabi. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa aking ina, kaya't huwag mong isipin na makakakuha ka kahit isang sentimo. Sa isang saglit, natigilan ako. Hindi dahil sa sakit niyang kanyang kalupitan, kundi dahil sa kapangahasan niyang umabot na sa sukdulan. Ngunit agad-agad, ang lahat ng hiwa-hiwalay na pirasoong palaisipan sa manakaraang buwan ay nabuo sa isang perpektong larawan ng isang maruming sapwatan. Kamakailan, napansin ko sa kuwelyo ng kanyang polo ang amoy ng mamahaling pabangong Arabo, isang matapang na amoy ng ut at mus na hindi mapagkakamalan. Sa mga gabing sinasabi niyang may corporate event siya, alam kong kasama niya ang isang babae na nagpapakilalang anak ng isang oligarko, na di umano'y nagbebentang real estate at mga luxury goods mula sa Dubai. Ang pangalan niya ay Veronica. Siya mismo ang paulit-ulit na nagpadala sa akin ng mamapanuksong mensahe mula sa hindi kilalang numero, nagpadala ang mga larawang may dalawang kahulugan mula sa hotel. Higit pa rito, sa pamamagitan ng network ng impormasyon ng aking korporasyon, nalaman ko na ang manghuhulang pinuntahan ni Aling Gloria ngayon ay talagang binayaran ng mismong si Veronica. Binayaran siya ng malaking halaga para i-brainwash ang aking biyenan. Nagsagawa silang isang perpektong dula. Ang isa ay nagdirect, ang isa ay gumanap lahat para lamang maitaboy ang isang mahirap at malas na asawa sa pinakalegal na paraan, at ilatak ang pulang karpet para sa prinsesang Dubai. Ngunit mayroon pang isang nakakatakot na lihim. Isang sabuatan sa loop ng isang sabuatan, na masigasik nilang isinasakatuparan sa likod ko. Sige, mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay napakagaan at determinado kaya't si Aling Gloria at si Jose ay natigilan, nagtatakang nagkatinginan. Kung ganon ninyo kagusto ni nanay na umalis ako, na handa kayong magtanghal ng murang palabas na ito, tutuparin ko ang inyong hiling. Kalmado akong tumalikod at umakyat sa hagdan. Sa aking likuran, malinaw kong narinig kung paano pinalakpak ni Aling Gloria ang kanyang hita at nagtagumpay na tumawa. Kita mo, Jose, ang mawalang utang na loop na tulad niya ay dapat palayasin. Pinag-isipan ko na ang lahat. Sa sandaling maalis natin ang pabigat na ito, bukas na bukas ay pasasayahin natin ang buong angkan. Ihahanda ko para sa ating lahat, sa panig ko at sa panig ng tatay mo, ang isang malaking biyahe para hugasan ang kamalasan at magdala ng suwerte sa bahay. Sabi ni Veronica, maganda raw ang panahon sa Dubai ngayon. Siya na raw ang bahala sa lahat. Susunduin daw tayo ron ng limousine at ipapatira sa isang hotel na may ginto. Ituturing tayong parang mga hari. Nang marinig ang pangalang Veronica at Dubai, natigilan ako saglit sa hagdanan na gawa sa kahoy, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-akyat ng may pantay na mga hakbang. Isang mapanlibak na ngiti ang lumitaw sa aking ngalabi. Kaya pala, iginuhit ni Veronica sa imahinasyon ni na Aling Gloria at Jose ang isang larawan ng isang marangyang paglalakbay para patunayan ang kanyang hindi masukat na kayamanan. Ipinangako niya na sa sandaling dumating sila sa Dubai, para makilala ang kanyang ama na bilyonaryo, agad itong magbibigay sa kanila ng 50-500 milyon bilang regalo sa kasal. Ngunit may isang bagay na hindi alamin ng ignorante at sakim na pamilyang Santos na ito. Isang malagim na pagkakamali na ginawa ni Jose kagabi. Kagabi, sa pamamagitan ng isang maliit na surveillance camera na lihim kong inilagay sa opisina ni Jose nang magsimula akong maginala sa kanyang pagnanakaw, nasaksihan ko ang isang katawa-tawang pagnanakaw. Habang naliligo ako, lihim na binuksan ni Jose ang aking bag. Kinuha niya mula ron ang Aura Emperor Card, isang itim na titanium card na eksklusibo para sa board of directors ng korporasyon at ginagamit para sa pagbabayad ng pinakamalalaking gastos sa representasyon. Ang card na ito ay may nakakatakot na pribilehiyo. Pinapayagan nito ang may-ari na mag-book ng mga suite sa mga 7-star na hotel at mga charter flight, business class, sa buong mundo nang walang agarang bayad. Lahat ng mga bill ay ipinapadala sa kumpanya sa anyo ng isang VIP credit pagkatapos ng 45 araw. Si Jose ay laging naniniwala na ako ay isang kaawa-awang sekretarya lamang na humahawak sa card ng boss para sa maliliit na utos at pagbook ng mga tiket. Maingat niyang kinuhanan ng litrato ang harap at likod ng card, kasama ang CVC code. Pagkatapos, sa kanyang ganap na kawalan ng kaalaman sa batas, ginamit ni Jose ang impormasyong ito upang pumasok sa sistema ng serbisyo ng mismong korporasyon ng Aura Lifestyle upang mag-book ng isang grandeng paglalakbay na luxury class. 20 tickets sa business class papunta at pabalik sa Dubai, 10 VIP suites, at transfer sa mga limusine mula sa airport para sa buong angkan. Gusto niyang magpasikat sa kanyang ina, magmayabang sa makamag-anak, at lalo na't pahangain ang kanyang kerida na si Veronica, nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo mula sa kanyang sariling bulsa. Akala niya,
gagamitin lang niya ang card ng aking boss. Malalaman lang iyon pagkatapos ng isang buwan. At sa panahong iyon ay pinalayas na ako sa bahay, at ako na ang mananagot sa pagbabayad ng danyos, malulubog sa utang, o makukulong sa halip na siya. Isang perpektong plano, sa kanyang palagay, at naalis na ang asawa, at nakakuha ng biyahe na nagkakahalaga ng milyon-milyon, at pumasok sa mundo ng nga sobrang yaman. Ngunit, Jose, masyado kang nakmadali nang lagyan mo ng sek ang kahon. Sumasang-ayon ako sa mga tuntunin at kondisyon sa sistema. Dahil wala siyang pera para sa paunang bayad, pinili ni Jose ang post-payment package na may deposito. Ang aking sistema ay dinisenyo na may perpektong bitag. Kapag inactivate ang pagbabayad gamit ang itim na card, kung saan ang pangalan ng customer ay hindi tumutukma sa pangalan sa card, hinihiling sistema sa customer, Jose, na pirmahan ng isang digital signature ang isang kasunduan na isasanla ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, kasama ang bahagi sa kumpanya at karapatan sa mana sa apartment kung saan siya nakatira, bilang isang garantiya. Sa kasong pandaraya o pag-block ng card ng may-ari, ang kontrata ay nagsasaad ng multa na 500% ng halaga ng nga serbisyo at agarang pagkumpiska ng isinanlang ari-arian. Siya mismo ang pumirma sa hatol na kamatayan para sa kanya at sa kanyang pamilya sa sistema na pag-ari ng kanyang mahirap na asawa. Pagpasok sa kwarto, kalmado kong binuksan ang aparador. Hindi ko ginalaw ang alinman sa mga branded na damit o mamahaling alahas na minsan kong binili para sa aking sarili ngunit hindi ko nagawang isuot dahil sa takot na masaktan ang kanyang ego. Kinuha ko lamang ang ilang simpleng personal na gamit at ang aking laptop sa trabaho, na naglalaman ng lahat ng mahahalagang datos sa pamamahala ng Aura Lifestyle. Sa loob lamang mapet na minuto, bumaba ako na may maliit na maleta. Si Aling Gloria ay nakaupo na ng komportable sa sofa, masarap na kumakain ng prutas. Si Jose ay nakatayo sa tabi ng bintana, nakatutok sa kanyang telepono at mayabang nang umingisi. Aalis ka na. Isara mo ng maayos ang gate. At sasabihin ko sa iyo, huwag kang maglakas loob na gumapang pabalik dito pagkatapos ng ilang araw. Umiyak at nagmamakaawa sa aking si Jose. Kapag lumabas ka na sa pintong iyan, umalis ka na magpakailanman, para hindi na makita ang anino mo dito, sabi ni Aling Gloria, habang iniluluwa ang butong ang prutas sa sahig. Huminto ako sa may pinto at huling lumingon upang tingnan sila. Ang aking tingin ay matalim, puno ang awa ang isang nilalang na nasa tuktok ng food chain para sa magumagapang na uot sa ibaba. Huwag kayong mag-alala, nanay. Kahit naginto pa ang sahig ng bahay na ito, hinding-hindi ko na muling tutungtungan ang threshold nito. Tumingin ako kay Jose. Ang masulok ng aking labi ay umarko sa isang nakamamatay na ngiti. Jose, naway makaroon ka at ang iyong buong pamilya ngang isang hindi malilimutang paglalakbay sa Dubai para hugasan ang kamalasan. Sana'y lubos mong matamasa ang bawat sandali ngang kaluwalhatian na iyong hiniram. Bahagyang nangini si Jose. Isang anino ng pagkabalisa ang dumaan sa kanyang mata sa salitang hiniram, ngunit ang likas na kayabangan ay mabilis na nanay. Itinaas niya ang kanyang baba. Hindi mo na iyon problema. Simula bukas, ang buhay ko ay angat sa isang hindi pa nagagawang taas. Tumango ako, itinulak ang mabigat na metal na pinto, at lumabas sa kalye. Ang malamig na hangin ng gabi ng tag-ulan ay humampas sa aking mukha, na may kakaibang epekto. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang numero ng aking sekretarya at COO na si Anna. Anna, kinumpirma ba ang sistema ang booking ni Jose Santos sa Dubai? Sa kabilang linya ay umalingaw-ngaw ang isang lubos na magalang at profesional na boses. Opo, Madam CEO. Ang transaksyon ay automatikong inaprubahan ng aming sistema ng pay later. Ang kasunduan sa pagsasanlang ng personal na ari-arian ni Gay Santos ay napatunayan ng isang balidong digital signature. Magaling, ngumisi ako, habang tinitingnan ang mga nagsisinding ilaw sa kalye. Hayaan mong kumpirmahin ng Emirates at ng hotel na Burj Al Arab ang matiket at mga kuwarto. Hayaan silang lumipat doon, mag-check-in, kumain at uminom hanggang sa mabusok. Ngunit mag-set ka na isang automatikong command, auto-cancel fraud alert, sa sistema. Ang oras, ang pag-activate, ay eksaktong sa ikalawang araw sa gabi, kapag nagtaraw sila ang kanilang engagement party sa tuktok ng tore. Agad na i-block ang card, kanselahin ang mapabalik na tiket, at magpadala ang isang agarang ulat sa serbisyong panseguridad ang hotel. Madam CEO, kung gagawin natin iyon, kapag na-activate ang comment, lahat ang serbisyo ay agad na may block. Hindi lang sila basta-basta palalayasin. Ang sistema ng seguridad sa Dubai ay magulat sa lokal na pulisya tungkol sa internasyonal na pandarayang pinansyal. Wala na silang babalikan. May pag-alinlangang sabi ni Anna, na naintindihan ang mapanirang kapangyarihan ng utos.
Iyon mismo ang gusto ko. Sagot ko. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, walang bahid ng pagpaparaya. Gusto nila ngang isang biyahe para ipagdiwang ang pagpapalaya sa bituin ng kamalasan. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ang tunay na bituin ay bumagsak mula sa langit. Tutupukin nito ang kanilang pinalaking amor propio sa disyerto. Ibinaba ko ang telepono, kinuha ang maleta, at sumakay sa isang itim at makintap na maybah na kasasundo lang sa akin kasama ang personal na driver ng kumpanya. Sa pamamagitan ng tintet na salamin, huli kong sinulyapan ang tahimik na eskinita. Ang piging ng sakim na hibang ay nagsisimula pa lamang, at inihanda ko na para sa kanila ang pinakamalalim at walang awang hukay ng kawalan ng pag-asa upang salubungin ang buong pamilya Santos. Ang marangyang sasakyan ay tahimik na dumausdos sa basang kalyeeng kabisera, iniiwan sa likuran ang tahimik na eskinita at ang 7 taon ng aking kabataan na minsan kong inilaan sa pagbuo ang tahanang iyon. Habang nakaupo sa likod, nagrelax ako, lumubok sa malambot na katat ng upuan at ipinikit ang aking mga mata. Walang ni isang luhang pumatak, walang ni isang hikbi. Ang tanging damdamin na dumadaloy ngayon sa aking maugat ay ang ganap na kapayapaan ng isang taong personal na nag-alis ng kanyang mga tanikala. Naalala ang nagtatagumpay na mukha ni Jose at ang nakakasukang tawa ni Aling Gloria habang hawak ang mapapeles ng diborsyo na pinirmahan ko, nakaramdam lamang ako ng malalim na awa. Sila ay nalulunod sa isang ilusyon na iginuhit ng kanilang sariling kasakiman. At ang direktor, na humihila samgatali mula sa likod ng entablado, ay walang iba kundi ang kanyang krida, ang prinsesa mula sa Dubai na nagngangalang Veronica. Nung araw na kami, ay makasama pa at nagsimula akong maginala dahil sa kanyang biglaang mga business trip at kakaibang amoy ng pabango sa kanyang damit, lihim kong ginamit ang internal intelligence network ng aking korporasyon para mag-imbestiga. Sa aking kapangyarihan, ang pag-alam sa tunay na pagkataong impostor ay hindi umabot ng 24 oras. Veronica ang pangalan ay napaka-aristokratiko, ngunit sa katotohanan, ito ay isang hungkak na balat lamang, na pinalobo nga patong ng makeup at pekang ma-brand. Wala siyang ama na bilyonaryo sa Dubai. Hindi siya nagmamay-ari ng mga real estate network o mga kumpanya sa import-export ng mga luxury goods. Ang tunay na pagkatao ni Veronica, isang profesional na manloloko, isang mangangaso nga lalaking may kaunting pera ngunit mahilig sa papuri at magandang buhay. Siya ay baon sa milyon-milyong utang dahil sa online na pagsusugal at nagtago ng ilang panahon sa ibang bansa bago bumalik sa Pilipinas na may bagong-bagong imahe. Ang mga larawan mula sa mga 5-star hotel, ang mga mamahaling bag na sadya niyang ipinapakita sa mga larawang ipinapadala kay Jose, lahat ng iyon ay hiniram lamang o dekalidad na pagka. Tinarget ni Veronica si Jose, iniisip na siya ay isang mayamang deputy director na may hawak sa kapalaran ng isang malaking kumpanya. Itinanimi niya sa isipan nina Jose at Aling Gloria ang ilusyon ng isang malaking yaman na 500 milyon bilang dote. Ang tanging kondisyon ay kailangang alisin ni Jose ang kanyang mahirap na asawa at pakasalan siya ng opisyal. At si Jose, isang taong laging may komplikado dahil sa kanyang pinakmulan ngunit nangangarap ng mabilis na pag-angat, ay madaling nahulog sa bitak na ito. Nabulak siya sa matatamis na salita, kaakit-akit na katawan, at imahengang isang aristokrata ni Veronica. Sila ang kanyang ina ay nagsapwatan at nagtanghal ng isang murang dula kasama ang manghuhula para sisihin ako sa mga kamalasan at may karapatang palayasin sa bahay. Inakala nila na sila ay madalubhasang mga ngaso, na nagtatapon ng isang bato para makakuha ng isang barang ng ginto. Ngunit hindi nila alam na ang ginto na ito ay isang piraso lamang ng tingga na pinahiran ng murang ginto. At ang taong kanilang pinalayas ay ang langit na nagpoprotekta sa kanilang buhay sa loob ng 7 taon. Sa sandaling pirmahan ko ang papeles ng diborsyo, iniwan kay Jose ang bahay at ang lumang sasakyan. Ginawa ko ito hindi dahil sa katangahan o pagpapasakop. Ginawa ko ito upang putulin ang lahat ng huling legal na ugnayan tungkol sa mapinaksamang ari-arian bago sumara ang nakamamatay na bitak na aking inilatat. Noong gabing iyon, nang lihim na ninakaw ni Jose ang impormasyon ng aking corporate credit card para mag-book ng biyahe para sa buong pamilya niya, personal niyang pinirmahan ang isang kasunduan sa pagsasanla ng ari-arian gamit ang digital signature. Ang sistema NH aking kumpanya ay dinisenyo na may ganap na legal na seguridad. Kapag may gumagamit ng data ng ibang card para mag-book ng mamahaling serbisyo na may post-payment, nangangailangan ang sistema ng cross-collateralization. Si Jose, na masyadong sabik na makmayabang at takot na makaligtaan ang pagkakataong magpasikat sa kanyang krida, ay hindi man lang binasa ang 10-10 pahina ang magugulong kondisyon. Pumindot siya ngen sumasang-ayon ng hindi nag-iisip, ginamit ang kanyang legal na katayuan sa construction company kung saan siya may bahagi, at ang karapatan sama na sa bahayng kanyang ina.
upang isanlaang na ito para sa isang biyahe na nakakahalaga ng ilang milyong piso. Kung naging maayos ang biyahe, plano niyang gamitin ang dote ni Veronica para bayaran ang mabil sa susunod na buwan at paktakpan ang lahat. Ngunit kung matuklasan ng sistema ang pandaraya at iulat, ang pagnanakaw ng card, ang buwang halaga ng multa para sa paglabag sa kontrata ay tataas ng 5 beses, at ang aking kumpanya ay makakaroon ng buwang karapatan na magsampangang kaso at kumpiskahin ang lahat ng ari-ariang kanyang isinanla. Nakaupo ako sa kotse, tinitingnan ng mapatak mula na dumadawsdo sa salamin, at isang malamig na ngiti ang naglalaro sa aking malabi. Ang pinakaperpektong paghihiganti ay hindi sigawan, hindi pagwawala, at hindi luha. Ang pinakaperpektong paghihiganti ay hayaan ang kaaway na isipin na nasa tuktok siyang kaluwalhatian. Bigyan siya ng gapakpak na gawa sa wax para lumipat siya ng mas malapit sa araw, at pagkatapos ay tahimik na panuorin habang natutunaw ang mga pakpak na iyon, inililibing siya sa pinakamalalim na bangin. Huminto ang sasakyan sa gate ng pinaka-elite na residential complex sa lungsod. Bumaba ako, iniwan ang imahe ng isang masunurin at simpleng manugang mula sa probinsya. Isang espesyal na elevator ang nahatid sa akin sa pinakamataas na palapak. Bumukas ang mapinto at sinalubong ako ng isang malawak at marangyang espasyo ng penthouse, na pinalamutian ng pinakapinong nga kasangkapan. Nagsalin ako ng isang baso ng maitim na pulang alak at lumabas sa maluwag na balkonahe. Sa ibaba ay nakalat ang milyon-milyong kumikinang na ilong siyudad, kung saan ngayon ay may nagdiriwang sa pag-alis ang bituin ng kamalasan. Hindi nila alam na ang bituin na ito ay nakabitin na mismo sa itaas ng kanilang nga ulo, handang magpakawalan ng pinakamalakas na dagok. Kinabukasan, maliwanag ang langit. Ang mainit na sikat ng araw ay nagpatuyo sa mamasa-masang hangin ng gabi. Sa International Departure Hall ng NAIA, isang maingay at bastos na eksena ang nagaganap, na nakakakuha ng mamausisang tingin ng mga pasahero. Ang pamilyang Santos, na binubuo ni na Aling Gloria, Jose, at 18 pang kamag-anak mula sa matiyahin, at tiyuhin hanggang sa mapinsan mula sa probinsya na dagliang ipinatawag sa Maynila ay nagsisiksikan sa gitna ng hall. Lahat sila ay nakasuot ng pinakamakukulay at pinakabaduy na damit na nahanap nila sa kanilang nga aparador. Ang magababay ay punong-puno ang parehong tunay at pekeng ginto. Malakas na nagtatawanan at nag-uusap na parang nasa palengke sila at hindi sa isang international airport. Si Jose, sa isang makintap na branded na suit at may relo sa kamay na binili niya ng hulugan nung nakaraang taon, ay pabalik-balik, nagbibigay nga utos. Hindi maitago ni Aling Gloria ang kanyang kasiyahan. Hawak niya ang kanyang smartphone, naka-on ang Facebook Live, at inililibot ang kamera sa makamag-anak. Ang kanyang matinis na boses ay mayabang. Hello, mga kapitbahay. May malaki kaming selebrasyon ngayon. Ipinagdiriwang namin ang pagbabago ang kapalaran para sa mas mabuti. Nang palayasin namin ang pobreng walang kwentang manugang na malas, umasenso agad kami. Buong pamilya ay lilipad ng business class papuntang Dubai. Tama. Makikipakilala sa bagong manugang, anak ng oligarko. Siya ang nakbabayat ng lahat. Hindi tulad ng iba na may sahot na 3 kusing, marunong lang umasa sa asawa. Ang mga komento ng pahanga at pag-usisa ay umulan sa screen, na lalo pang nagpasigla kay Aling Gloria. Malakas siyang tumatawa, sinasadyang magsalita para marinig ng lahat sa paligid, na parang nais niyang ipamuha sa lahat na ang kanyang pamilya ay umaangat na sa ibang antas, sa mataas na lipunan. Ang matiyahin at tiyuhin ay sumasang-ayon. Patuloy na nanlalait at kinukutya ako sa pinakamasasamang salita, kahit na ang ibang mga pasahero ay sumisimangot sa kanilang ingay at kawalan ng kultura. Lumapit si Jose sa kamerang kanyang ina, mayabang na tumango at ngumiti. Inayos niya ang lapel ng kanyang dayaket, nagpapanggap na isang matagumpay na negosyante na handang magsara ng 1 bilyong pisong deal. Hindi niya alam na ang tiket sa business class sa kanyang kamay, ang marangyang waiting lounge kung saan niya dadalhin ang buong angkan, ay binili gamit ang pawis, talino, at pagsisikap ngang asawang walang awa niyang iniwan. Sa parehong oras, sa opisina ngang, chairman sa ICA, 45 palapag ngang isang financial skyscraper sa Begeche, nakaupo ako. Naka-4 sa isang upuang gawa sa mamahaling katat. Sa harap ko ay isang pader nga mamonitor na nagpapakita nga data ngang korporasyon. Ang aking sekretarya na si Ana ay nakatayo sa tabi ko na may tablet at tahimik na nag-uulat, Madam CEO, ang grupo ni G. Santos ay natapos na sa pag-check-in ng kanilang mga bagahe at papunta na sa business class lounge. Ang kanilang booking ay kumpirmado ng airline. Ang flight ay alis sa loob ng 1 oras. Humigop ako ngang matapang na itim na kape. Ang mapait na lasa sa aking bibig ay lalo pang nagpatatak sa akin.
Bahagya kong tinapik ang aking daliri sa salamin na mesa. Ang aking tingin ay nakatuon sa screen, kung saan ipinapalabas ang video mula sa Facebook Live ni Aling Gloria na na-intercept ng aming cybersecurity service. Habang tinitingnan ang kanilang manakangising muha, nakikinig sa mamakamandag na insulto ngam nga taong minsan kong tinulungan at inalagaan, naramdaman ko lamang ang katahimikan ng 1,000 taong gulang na iceberg. Hindi ako nagalit, hindi nakaramdam ang sakit. Ang nga primitibong emosyon na iyon ay namatay noong araw na nakita ko ang kanilang pag-usap sa isang group chat na pinangalanang ang malaking selebrasyon. Ngayon, pakiramdam ko ay isang mangangaso ako, matiyagang nagmamasit habang ang bulak na biktima ay unti-unting pumapasok sa inihandang hawla. Hayaan silang maksaya, walang pakialam kong utos kay Anna. Hayaan silang uminom ng champagne at kumain ng itim na caviar sa eroplano. Hayaan nilang maranasan ang lahat ng karangyaan ng mataas na lipunan. Kailangang itaas ang isang tao sa ikasiyam na langit para ang pagbagsak sa bangin ngang disyerto ay sapat na malakas para durugin ang kanilang mailusyon at kapangahasan. Maingat na subaybayan ang status ng flight. Sa sandaling ipakita ang sistema na ang magulong ay dumapo na sa runway sa Dubai, mahanda na i-activate ang cancel comment. Masusunod, Madam CEO, magalang na yumuko si Anna. Sa kanyang tingin ay may pagalang na may halong bahagyang takot sa malamig na determinasyon ng babaeng namumuno sa korporasyon. Lumingon ako sa aking upuan patungo sa malaking pader na salamin. Ang langit ay bugaw, walang ni isang ulap, ang masakim na hibang ay lumilipat sa kalangitang iyon, nagagalak sa ninakaw na pangarap ng isang buhay hari. Inakala nila na sa pag-alis sa akin, sila ay napalaya at nakagawain isang hakbang tungo sa katanyagan at kayamanan. Ngunit hindi nila naiintindihan ang isang simpleng katotohanan sa buhay. Ang hindi pinahirapan ng sariling makamay, ang hindi itinayo sa pundasyon ng kabutihan at katapatan, ay maaga o huli guguho, tulad ng isang kastilyong buhangin. Lumipat ang eroplano. Dala ang 20 katao, na may apelidong Santos Palacio sa kanilang bayan. Sa business class cabin, si Aling Gloria at ang kanyang makamag-anak ay walang tigil na nag-ingay, humahanga sa mamahaling pagkain at nagsa-selfie para magmayabang. Humilik si Jose sa malambot na upuan kama at, habang nakapikit, nangangarap kung paano siya tatayo sa tabi ng kanyang asawang bilyonarya, na mamahalangang isang malaking yaman at magiging isang tunay na hari. Hindi niya alam na ang mayabang na paglipat na ito ay sa katunayan isang biyahe patungo sa isang kulungang walang pabalik na tiket, na nagdadala sa buong pamilya niya diretso sa pinakamasamang bangungot sa kanilang buhay. Isang bangungot na hindi na niya kailanman magigisingan. Matapos ang mahigit 7 oras na paglipat, ang higanteng eroplano ay sa wakas lumapak sa Dubai International Airport. Ang maalinsangang hangin na tipikal sa disyerto ay humampas sa kanilang mga muha paglabas nila sa jet bridge. Ngunit ang init na ito ay hindi kayang palamigin ang nag-umapaw, nakagalakan na kumukulo sa dugo ngang 20 Santos. Napatanga sila sa karangyaan at karingalan ng terminal, kung saan bawat detalye ay sumisigaw ngang hindi masukat na yaman. Si Jose ay naglakat sa unahan na may taas na parang isang pinuno ng estado. Ipinakita niya ang kanyang itim na card sa priority passport control counter, nilampasan ang mahabang pilang ng mapagot na pasahero. Ang walang sagabal na pagdaan sa mga proseso, salamat sa post-payment system ng aking kumpanya, ay lalo pang nagpatibay sa kanyang paniniwala na nakagawa siya ng perpektong krimen na walang sinumang makakatuklas. Sa labas na Rival Hall, 5 makintab na itim na limousine ang naghihintay sa kanila. Ang madriver na nakaputing uniforme, at kuwantes ay magalang na yumuko at binuksan ang mapinto. Ang makamag-anak mula sa probinsya ay napahanga, hinahaplos ang malamig na pintura ng mga sasakyan, walang tigil na kumukuha ng video at litrato. Tumawa si Aling Gloria, hindi mapigilan ang kagalakan, at tinapik ang balikat ng kanyang anak, walang tigil na pinupuri ang kanyang talento, at ang magandang pinakmulan ng kanyang magiging manugang. Ang konvoy ay dumaan sa malalawak na abenida patungo sa Burj Al Arab, ang simbolong ganap na karangyaan. Ang 7-star hotel na hugis layak, na nangingibabaw sa Persian Gulf. Nang pumasok sila sa ginintuang lobby at makita ang makulay na fountain, ang buong pamilyang Santos ay parang nahipnotize, ganap na nalubog sa isang mundo ng pantasya. Sila ay magalang na dinala sa mga presidential suite, malalaking apartment na pinalamutian ng tunay na ginto, na may mga handmade na Persian carpet sa sahig at mga panoramic window, na may tanawin ng walang katapusang asul na dagat. Si Aling Gloria ay tuwang-tuwang humiga sa malambot na kama. Bumubulong na buong buhay siyang naktipit at ngayon lang tunay na nakatikim ng karangyaan. Hindi niya nakalimutang tawagan ang kanyang makaibigan sa Pilipinas para magmayabang at muling hiyain ako, ang kanyang dating manugang, sa pinakamasasamang salita. Pagsapit ng gabi,
dumating ang pinakahihintay ng lahat. Si Veronica ay pumasok sa lobingang hotel sa isang nakasisilaw na kasuotan. Nakasuot siya ng isang kumikinang na evening gown. Sa kanyang lik ay isang kuwintas na may malalaking kumikinang na bato, na sa unang tingin ay maaring mapakamalang mabrilyante. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang limitadong edisyon na bag na gawa sa balat ng buwaya. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga kamag-anak mula sa probinsya na may paganga, na may paghamak na mahusay na nakatago sa likod ng isang pekeng palakaibigang ngiti. Lumapit si Veronica kay Jose, mahinang niyakap siya at bumulong ng, "Mahal," na halos ikalumpong nga binti ni Jose. Lumapit siya para batiin si Aling Gloria. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot pukyutan. Paulit-ulit niya itong tinatawag na nanay at nangangakong alagaan siya sa mga darating na araw. Pinalibutan siya ngang makamag-anak, humahanga sa kanyang kagandahan at estilo. Walang tigil na ikinukumpara at hinihiya ako para mapalapit sa bagong diyosa ng kanilang pamilya. Habang nahahapunan sa silid, sinimulan ni Veronica na ilatak ang kanyang huling bitak. Nagpakita siya ng isang nag-aalala at nahihiyang mukha. Lumapit sa tainga ni Jose at bumulong, ngunit sa paraang maririnig lahat ni Aling Gloria. Sinabi niya na ang kanyang ama, ang bilyonaryo, ay abala sa isang malaking oil deal. Ngunit nahanda na ang isang trust fund na 4,500 milyon bilang regalo sa kasal para sa kanyang anak at naghihintay na lamang sa opisyal na engagement bukas ang gabi para ibigay ang pera kay Jose. Gayunpaman, nag-atubili siya, nagpakawalan ng ilang buwayang luha, at sinabi na dahil sa mahigpit na mga patakaran sa mga internasyonal na paglilipat ng pera sa Dubai para sa mga dayuhan, para makuha ang malaking halagang ito sa kanyang account sa Pilipinas, kailangang magbayad si Jose ng paunang bayad isang verification fee at lokal na buwis na nakakahalaga ng humigit kumulang 8.5 milyon. Sinabi niya na ito ay isang formalidad lamang, at pagkatapos ng engagement, ang 8,500 milyon ay agad na ililipat, at ang 5,500 milyon ay magmumukhang isang patak lamang sa dagat. Si Jose, na nabulak ng walang hanggang kasakiman at mababang pagnanasa, ay hindi napansin ang malalaking butas sa kwentong ito. Sa kanyang isipan ngayon ay sumasayaw lamang ang manumerong 5,500 milyon. Ang pagkakataong maging isang hari na nakatataas sa lahat. Walang pag-alinlangan, inubos niya ang lahat ng kanyang ipon mula sa personal na account at walang awang kinuha pa ang reserbang pondo ng construction company na kanyang pinamamahalaan. Nakalikomeng ito 5 milyon at inilipat ito sa isang pekeng bank account na ibinigay ni Veronica. Nang lumitaw sa screen ng telepono ang abiso ng matagumpay na paglipat, ngumiti si Veronica ng buong ningning. Masiglang hinalikan si Jose at tiniyak na ang engagement party bukas ang gabi sa pinakamarangyang restaurant sa tuktok ng Torre ay magiging isang makasaysayang sandali na magbabago ang kanyang buhay magpakailanman. Mayabang na tumango si Jose. Si Aling Gloria sa tabi niya ay pumalakpak. Ang buong pamilya ay nalubog sa isang gintong panaginip sa gitna ng disyerto. Hindi alam na ang nakamamatay na silo ay nakasabit na sa kanilang malig, at ang may hawak ngang dulongang lubid ay tahimik na nakmamasid sa kanila libu-libong kilometro ang layo. Binalot ng dilim ang Dubai. Ginawa itong isang kumikinang na kalawakan sa gitna ng tigang na disyerto. Sa isa sa pinakamarangya at pinakamahal na restaurant, na matatagpuan sa nakakahilong taas ng hotel, ang pamilyang Santos ay nagdaraos ng isang marangyang engagement party, na itinuturing nilang pinakadakilang kaganapan sa kasaysayan ng kanilang angkan. 20 taong nakaupo sa isang mahabang mesa na may puting-puting seda na mantel. Sa harap nila ay mga pagkaing hindi nila pinangarap. Mga higanteng ulang na niluto sa bawang at mantikilya. Mga steak mula sa Kobe beef na may manipis na dahon ng nakakaing ginto. Itim na kaviar na inihain sa makutsarang perlas, at mga boteng sparkling wine na nakakahalaga ng isang buong yaman para sa isang ordinaryong tao. Si Jose, na nakasuot ng puting-puting tuksedo, na may mayos na buhok, at may pulang mukha dahil sa alak at kagalakan, ay tumayo at itinaas ang kanyang baso patungo kay Veronica, na nakaupo sa tabi niya sa isang marangyang damit na puno ng bato, at mayabang na ngumiti. Malakas na nagtalumpati si Jose, puno ang kayabangan at pagmamayabang tungkol sa kanyang matagumpay, sa maliwanag na hinaharap ng kanilang angkan sa tulong ng kanyang asawang bilyonarya. At, siyempre, hindi niya nakalimutang magbitimong ilang masasakit na salita laban sa kanyang mahirap at malas na dating asawa, na naiwan sa sariling bayan. Malakas na pumalakpak sina Aling Gloria at ang iba pang kamag-anak. Nagbanggaan ang mabaso, lumilihang isang magulo at bastos na ingay sa gitna ng tahimik at eleganteng kapaligiran ng restaurant. Sila ay nagagalak sa tuktok ng kanilang tagumpay, naniniwalang hawak nila ang buong mundo sa kanilang mga kamay. Samantala, sa Pilipinas,
Tumunog ang orasan, nege 6, 0 negabi. Sa opisina, nege chairman, sa ika-45 palapag nege korporasyon, may ilaw pa rin. Sa katahimikan, na binabasak lamang ng ugong ng aircon, nakaupo ako, nakasandal sa aking upuan, at ang aking kalmadong tingin ay nakatuon sa malaking sistema ngang pagsubaybay sa pader. Sa screen ay patuloy na tumatakbo ang malinya ng data, na nagpapakita ng bawat gastos na binayaran gamit ang mismong card na ginamit ni Jose. Ang halagang utang ay mabilis na lumaki, mula sa ilang daang libo para sa magatiket sa eroplano hanggang sa milyon-milyon para sa hotel at manggalimusin. At ngayon, kasunod na ang bill na daan-daang libong piso para sa marangyang hapunan na iyon sa tuktok ng tore. Bawat bagong numero ay isang kutsilyo na ginagamit ni Jose para laslasin ang sarili niyang lalamunan. Ang aking sekretarya na si Ana ay nakatayo sa tabi, tensyonadong nakatingin sa screen, at tahimik na nagpaalala, Madam CEO, ang kabuwang halaga ng inaasahang bill ng grupo ni G. Santos ay lumampas na sa 63 milyon. Ang restaurant sa Dubai ay nakpadala ng request para sa autorisasyon ng pagbabayad para sa kasalukuyang handaan. Oras na para hilingin ng sistema ang kumpirmasyon sa pamamagitan ng electronic signature para sa unang bahagi ng bayad. Kinuha ko mula sa mesa ang isang baso ng maitim na pulang alak. Bahagyang inalok ito para manatili ang makapal na patak sa gilid, at humigop ang kaunti. Ang matapang na lasa ang pinatandang ubas ay pumuno sa aking bibig. Nagdalang pakiramdam ganap na kalinawan at lamig. Oras na, ang ilusyon sa disyerto ay sapat na ang haba. Oras na para matikman ng maparasito ang mapait na katotohanan. Ibinaba ko ang baso sa mesa. Ang aking mga daliri ay marahang dumausdos sa wireless na keyboard. Binuksan ko ang interface para sa pamamahala ng seguridad ng mga internasyonal na credit card at na-access ang file ng card na ginamit sa pandaraya. Ana, ang aking bose ay pantay. Walang emosyong. Kasing lamig ng amog sa gabi. I-activate ang destruction protocol. Itala ang kasalukuyang transaksyon bilang financial fraud. I-block ang buong credit limit. Agad na kanselahin ang booking sa hotel para sa susunod na 10 araw. Kanselahin ang lahat ng pabalik na tiket. Kasabay nito, magpadala ang automatikong ulat sa seguridad na may ebidensya ang hindi tukmang digital signature sa pamunuan ng Burj Al Arab Hotel at sa Dubai Tourist Police. Masusunod, Madam CEO, mabilis na tinipan ni Anna ang confirmation command sa kanyang tablet. Mariin kong pinindot ang deactivate, alert na matingkad na pulang button sa screen. Ang pagklik ng mouse na iyon ay tahimik, ngunit nagdala ito ng isang nakakatakot na mapanirang kapangyarihan. Ang naka-encrypt na digital signal ay agad na naglakbay sa pamamagitan ng fiber optic cable sa ilalim ng karagatan. Tumawit ng libu-libong milya, bumasak sa mga layar ng proteksyon ng bangko, at tumama ng direkta sa sentral na sistema ng pagbabayad sa Dubai sa loob lamang ng isang segundo. Sa restaurant sa tuktok ng tore, nagpapatuloy pa rin ang party sa gitna ng maingay na usapan. Si Jose, na parang hari, ay kumaway sa waiter para dalhin ng terminal para sa pagbabayad ng bill na halos kalahating milyong piso. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang itim na card, ipinit ito sa pagitan ng dalawang daliri, at mayabang na iniabot sa manager ng restaurant. Magalang na kinuha ng manager ang card at ipinasok sa terminal. Lumipas ang isang segundo, 2. Sa halip na ang karaniwang maikling tunok na nagpapatunay ng transaksyon at ang resibong lumalabas mula sa makina, ang terminal ay biglang naglabas ng isang mahaba at matinis na tunok. Isang pulang ilaw ang kumislap sa screen. Sumimangot ang manager, tiningnan ang lumitaw na mensahe, at agad na nagbago ang kanyang muha. Tumingin siya kay Jose, pagkatapos ay sa terminal. Ang kanyang dating magalang na kilos ay agad na naglaho, napalitan ng hinala at kabagsikan. Ang matingkat na pulang mensahe sa maliit na screen ng terminal ay parang isang hatol na kamatayan, na nahuhudyat ng ganap na pagbagsak ng ilusyonaryong imperyo. Transaction declined. Fraud suspected. Contact issuing bank immediately. Ang gintong panaginip sa gitna ng disyerto ay opisyal na nagwakas. Ang pinakamalamig, pinakamalupit, at pinakamagulong gabi sa buhay ng pamilyang Santos ay nagsisimula pa lamang. Ang marangyang kapaligiran ang restaurant sa tuktok ng tore ay tila nagyelo sa sandaling tumunok ang matinis at mahabang tunok mula sa terminal. Ang pulang ilawng error na kumikislap sa screen ng aparato ay parang isang masamang mata na nakatitik sa mukha ni Jose, na mula sa pakapula dahil sa alak ay mabilis na namutla. Ang manager ng restaurant, isang Europeo na may perpektong asal, ay nanlit ang mga mata habang tinitingnan ang mensahe sa screen. Ang kanyang dating paggalang sa mayamang panauhin ay biglang naglaho. Sa halip, lumitaw ang isang malamig at mapanuring tingin, puno ang pag-iingat.
Inalis niya ang itim na card mula sa makina, ngunit hindi ito ibinalik kay Jose, kundi mahigpit na hinawakan, umatras ng kalahating hakbang at, habang hawak ang kanyang earpiece, maikli at malinaw na bumulong ng isang bagay sa Ingles. Anong problema? Sira ba ang makina? Ay swipe mo ulit o palitan ang terminal. Walang limitasyon ang card ko. Sinubukan ni Jose na panatilihin ang kanyang composure, sumimangot at mayabang na kumawi. Kumuha siya ng isang baso ng alak mula sa mesa at uminom upang itago ang lumalaking pagkabalisa. Si Aling Gloria, naabala sa pakuhang live video ngam gatira-tirang pagkain sa mesa, ay huminto rin at nagtatakang tumingin sa kanyang anak. Ang makamag-anak na ngumunguyang ng steak ay natigilan. Ang maingay na kapaligiran ay biglang napalitan ng nakakasukang katahimikan. Hindi pa lumilipas ang 2 minuto. Bumukas ang inukit na kahoy na pinto ng restaurant. Ang pumasok ay hindi mga waiter na may alak, kundi 6 na matatangkat na lalaki na nakaitim na suit ma security guard ng hotel. Sila ay kumilos ng may mabibigat at determinadong mahakbang. Sa unahan ay ang executive director ng hotel, hawak ang isang makapal na tumpok ng mga bill. Paumanhin, G. Santos, sabi ang direktor sa isang mahigpit na tono na may malakas na Ingles na aksen. Isang empleyado sa tabi niya ang mabilis na naksalin. Ang bangko ay nakpadala ng isang agarang abiso. Ang card na ginagamit ninyo ay nakalista bilang ninakaw na ari-arian, at ang transaksyong ito ay itinuturing na pandarayang pinansyal. Ang pag-block ay na-activate sa buong mundo. Tumayo si Jose. Ang upuan sa likod niya ay bumaksak sa alpombra. Anong kalokohan ang sinasabi ninyo? Anong ninakaw? Ito ay card ng aking kumpanya. Tumawag kayo agad sa bangko ninyo. Ito ay isang pagkakamali na nakakasira sa aking karangalan. Hindi man lang kumurap ang direktor. Inilatak niya ang mabil. Ang kanyang boses ay matigas na parang martilyo. Ang aming sistema ay hindi kailanman nakakamali, sir. Higit pa rito, ang lahat ng inyong mabuking para sa mga presidential suite, mga limousine transfer, at mga pabalik na tiket sa eroplano para sa isang grupo ng 20 katao ay biglang kinansela ang may-ari ng kumpanya mula sa Pilipinas dahil sa kawalan ninyo ang autoridad na gamitin ang mga ito. Sa kasalukuyan, ang inyong utang sa amin para sa mga nagamit na serbisyo ay mahigit 33 milyon. Hinihiling namin na bayaran ninyo ang halagang ito ang cash o gamit ang ibang falit na credit card ngayon din. Kung hindi, mapipilitan kaming paalisin ang inyong buong grupo at ipasa ang kaso sa pulisya ng Dubai. Nang marinig ang halagang 3 milyon at ang salitang pulisya, nanginig ang natuhot ni Jose. Ang basong alak ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag. Ang dugo ay umalis sa kanyang muha. Si Aling Gloria ay sumigaw ng matinis at, habang hawak ang kanyang dibdib, nagsimulang mahirapang huminga. Ang makamag-anak ay nagkagulo, nagpapanik na nagkatinginan, hindi naiintindihan kung anong sakuna ang dumating sa kanila. Hindi sila binigyan ng oras para makipagtalo. Agad na pinalibutan ng matatangkat na security guard ang mesa. Wala nang magiliw na ngiti at tahimik na musika. Sila, na parang matunay na kriminal, ay inilabas mula sa marangyang restaurant, isiniksik sa elevator, at ipinadala sa mga presidential suite para likpitin ang kanilang nagamit sa loob ng wala pang 15 minuto. Sinumang sumubok na lumaban ay hinikpitan ng ngabakal na kamay. Ang gabi ng Arabia sa labas ng umikot na mga pinto ng 7-star hotel ay sinalubong sila ng isang bukso ng mainit na hangin na may halong alikabok. 20 tao, nakalahating oras pa lang ang nakalipas ay nagtataas ng baso para sa kanilang pangarap na maging hari. Ngayon ay walang awang itinapon sa bangketa kasama ang isang tumpok ng mga maleta. Sa likod nila, kumalabok ang makintap na salaming pinto, na nakulong magpakailanman sa ilusyon ng yaman na sinubukan nilang nakawin sa pamamagitan ng kasakiman at kawalan ng utang na loob. Nakatayo ng mag-isa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng maposte sa isang dayuhang lungsod, si Jose ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mamahaling seda na polo ay basang-basa. Ang pagmamalaki ng isang deputy head ng Sales, ang kayabangan ng isang taong kalalayas lang sa kanyang malas na asawa, ay nagkawatak-watak sa maliliit at kaawa-awang piraso. Nagsimulang makpulungan ang makakamag-anak. Narinig ang napaninisi, na bumasak sa katahimikan ng disyertong gabi. Jose, ano to? Kung hindi gumagana ang card, sabihin mo sa Veronica mo na magbayad. Hindi ba't marami siyang pera? Bilyonaryo ang tatay niya, diba? Nagpapanik na hinila ni Aling Gloria ang manggas ng kanyang anak. Ang kanyang mamata ay nahahanap sa kanyang magiging manugang, na parang isang nalulunot na nahahanap ng salbabida, na parang isang nalulunot na kumakapit sa patalim. Biglang lumingon si Jose kay Veronica. Nakatayo siya, nakasandal sa isang posteng ilaw. Ang kanyang mamata ay palingalinga.
Ang mapangakit na kilos na ginawa niya sa hapunan ay naglaho, napalitan ng tensyon at pagkalkula. Veronica, siguro may error sa security system ng bangko ko sa Pilipinas. Kaya nila blinok ang card. Pwede mo bang bayaran gamit ang card mo para makabalik tayo sa kwarto? Bukas ng umaga tatawagan ko ang bangko, aayusin ko lahat at babayaran kita agad, pabulong na sabi ni Jose, habang hawak ang kanyang kamay na may kaawa-awang, nakmamakaawang tingin. Nanginig si Veronica at hinila ang kanyang kamay. Umatras siyang ng isang hakbang. Nagpapanggap na nabigla at nalilito. Nagmamadali siyang nahalungkat sa kanyang pekeng branded na bag, pagkatapos ay sumimangot, kinagat ang labi, at nanginginig na nagsabi, "Naku, mahal. Yung itim na card na bigay ni Daddy. Naiwan ko yata sa safe sa kwarto nung nagbihis ako. Barya lang pang tip ang dala ko ngayon. Ganito na lang. Ibigay mo sa akin ang relo mong Rolex at yung wallet mo na may dolyar. May kilala akong manager dito. Iiwan ko yung relo mo bilang sangla. Hihilingin kong buksan nila ang kwarto ko. Aakyat ako. Kukunin ko ang card ko at bababa para magbayad. Hintayin nyo lang ako dito ng 10 minuto, okay?" Sa sobrang pagpapanik, paralisado na ang utak ni Jose. Hindi na siya makapag-isip ng lohikal at hindi napansin ang malalaking butas sa kanyang palpak na kasinungalingan. Para sa kanya ngayon, si Veronica ang tanging liwanag na makapagliligtas sa kanyang karangalan sa harap ng pamilya. Walang anumang pag-alinlangan. Dali-daling inalis ni Jose ang kanyang Rolex na gawa sa purong ginto mula sa kanyang pulso, ang tanging mahalagang bagay na mayroon siya, at kinuha ang lahat ng natitirang dolyar mula sa kanyang wallet. Ibinigay ang mga ito kay Veronica. Kinuha niya ang mga mahahalagang bagay. Ang masulok ng kanyang labi ay bahagyang nanginik sa isang ngiti. Tinapik niya ang balikat ni Jose. Pinapakalma. "Huwag kang mag-alala. Mahal. Hintayin mo ako saglit. Diyan lang kayong lahat." Pagkasabi nito, tumalikot si Veronica at mabilis na nagtungo sa gilid na pasukan ng hotel. Ang kanyang kumikinang na damit ay naglaho sa likod ng salaming pinto. Nakahinga ng maluwag si Jose at lumingon para pakalmahin ang kanyang ina at mga kamag-anak. Tiniyak sa kanila na malulutas din ang lahat, dahil ang kanyang bilyonaryang manugang ay inaayos na ang lahat. Lumipas ang 5 minuto, 10, pagkatapos ay isang nakakainip na kalahating oras. Ang katahimikan ng disyertong gabi ay napalitan ng pakainip. Kinuha ni Jose ang kanyang telepono at tinawagan si Veronica. Sa unang tawag, nag-ring, pagkatapos ay ibinaba. Sa pangalawang tawag, sinabi ng answering machine na hindi available ang subscriber. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likod ni Jose, na nagpagising sa kanya. Nagpapanik siyang iniwan ang makamag-anak at tumakbo patungo sa hotel. Pinigilan siya ng security guard sa pasukan. Sumigaw si Jose sa sirang Ingles. Inilalarawan ang babaeng nakakumikinang na damit na kararating lang. Tiningnan siyang security guard na may awa na may halong paghamak, at malamig na sumagot, "Ang ginang na sinasabi ninyo ay nagpatawag sa amin ng taksi sa likurang pasukan 20 minuto na ang nakalipas." May dala siyang bagahe at umalis na sir. Gumuho ang mundo ni Jose. Nalambot ang kanyang makabinti, at bumaksak siya sa malamig na marmol na hakdan. Walang bilyonaryo, walang 500 milyong dote. Ang marangyang maskara ng prinsesa mula sa Dubai ay nahulog. Inilalantat ang tunay na muhangang isang profesional na manloloko, isang parasito. Kinuha niya ang huling hiniram na pera ni Jose at ang kanyang mamahaling relo at tumakas. Iniwan siyang mag-isa na may malalaking utang at hindi mabuburang kahihiyan. Ang gabi sa Dubai ay hindi kasing lamig ng taglamig sa Hilaga, kundi maalinsangan na parang isang higanteng, dahan-dahang lumalamig na pugon. Ang tuyong init ng disyerto ay umaakyat mula sa aspalto at humahampas sa muhangang 20 taon na walang magawang nakatayo sa bangketa. Ang mga babae, na ilang oras lang ang nakalipas ay nagpaparada ang kanilang murang evening gown na binili sa baryo at nakakikinang na takong. Ngayon ay nakatayo na may pawisang mukha, kung saan umagos ang kanilang make-up. Ang matiyuhin at tiyahin sa masisikip na suit, na may maluwag na kurbata, ay hirap na humihinga dahil sa pagod at uhaw. Sa paligid nila ay nakalat ang dose-dose ng maleta, malalaki at maliliit, na parang malabi pagkatapos ng isang talunang labanan. Nang si Jose, na naglalakat ng pasuray-suray, ay bumalik mula sa hotel na walang bahid ng dugo ang mukha at may baliw na tingin, agad siyang pinalibutan ng buong angkan. "Ano na Jose? Nasaan yang Veronica mo? Bakit mag-isa ka lang? Kailan tayo papapasukin sa hotel?" Mahigpit na hinawakan ni Aling Gloria ang kamay ng kanyang anak, nanginginig na ang boses. Hindi sumagot si Jose. Dahan-dahan siyang naupo sa lupa sa tabi ng isang maleta.
Hinawakan ang kanyang ulo at ginulo ang kanyang perpektong ayos na buhok. Ang kanyang katahimikan ay parang isang kislap na itinapon sa isang bariles ng pulbura. Diyos ko! Jose, magsalita ka naman. Ipinangako mo sa buong angkan ang isang selebrasyon. Ipinangako mong magpapahinga tayo. At ngayon ay itinapon mo kami sa kalye sa gitna ng gabi. Sigaw niya isasam nga tiyahin. Ang mismong pinakamalakas na nanlight sa akin sa eroplano. Ang kanyang sigaw ay bumasak sa katahimikan ng gabi. Lumapit ang isa pang tiyuhin at idinuro ang daliri sa mukha ni Jose. Sabi mo, bilyonarya ang bago mong asawa. Nasaan siya? Nasaan ang pera? Niloko mo ba ang buong pamilya at dinala kami dito para paktawanan? Iniwan namin ang aming matrabaho at gawain para sumama sa iyo. At ngayon ay pinalayas kami na parang maaso. Anong kahihiyan? Nang matanggal ang makintap na balot, nang mawala ang pirasong check, ang pagiging makakamag-anak na malakas nilang isinisigaw, ay biglang naging isang murang basahan. Ang pagkamakasarili, kasakiman, at ugaling isisi ang kasalanan sa iba ay lumitaw sa kanilang kahubaran. Nagsimula silang mag-away-away. May naninisi kay Aling Gloria sa kanyang pagyayabang at sa pakalatkat sa kanila sa gulo. May sumisigaw kay Jose. Tinatawag siyang tanga na pinaikot lang ay isang manloloko. Sinubukan ni Aling Gloria na ipagtanggol ang kanyang anak. Sumasagot sa bawat isa. Ngunit mabilis na nalunot ang kanyang boses sa agos ng nga insulto mula sa kanyang sariling mga kapatid. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito, Gloria. Ang kasamaan ay nagbubunga ng kasamaan. Pinalayas mo ang isang mabuting manugang. Tapos nagdala ka ng manloloko sa bahay. Ngayon, nakita mo na. Kayo ang nagluto ng kanin, kayo rin ang kumain. Huwag nyo kaming isama sa gulo nyo. Ang masumpang ito ay parang magkutsilyo na tumutusok sa pinalaking amor propio ni Aling Gloria. Nang hinasiya, hinawakan ang kanyang dibdib at hindi makapagsalita. Nakaupo si Jose, nakayuko sa gitnang kaguluhan, tinatakpan ang kanyang matainga para hindi marinig ang mamatinis na sigaw. Hindi pa siya nakaramdam ng ganoong kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Walang pera, walang tirahan, may nakablok na card, nilokong tumakas na krida, at napapaligiran ng isang kawan ng nagutom na lobo na sumusugot sa kanilang sarili. Ang presyong kataksilan. Sinimulan niyang bayaran ito sa mga unang bariyangang kahihiyan. Ang hangin nga sa disyerto ay lumakas, nagdala ng malamig na hangin na salungat sa init ng araw. Ang mga kamag-anak, napagod na sa pag-awe, ay tahimik na naupo sa bangketa, sumandal sa kanilang mga maleta, at walang buhay na nakatingin sa mga bihirang sasakyan na dumaraan sa abenida. Lumabas si Jose mula sa karamihan at naglakad patungo sa isang maliwanag na karatula ng isang 24-hour convenience store sa malapit. Halos maubos na ang baterya ng kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang makontak, nilampasan ang pangalang Veronica, na wala ng silbi ngayon. Huminto ang kanyang daliri sa isang pangalan na balak niyang burahin kagabi, Katarina. Ang pagmamalaki ng isang tirano sa pamilya ay nayurakan ng katotohanan. Wala na siyang ibang pagpipilian. Pinindot niya ang call button. Sa kabilang linya, matagal na nagring. Pagkatapos, ibinaba ang tawag. Tumawag siya ulit. Et ulit. Walang sumasagot. Ang katahimikan mula sa aking panik ay parang isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang inaalis ang kanyang huling hininga. Sa ika, 50. At pagkatapos ay sa ika, 100 na tawag. Nagsimulang magiwan si Jose ng mga nanginginig na voice message. Katarina, pakiusap. Sagutin mo ang tawag. Nag-report ng error ang kumpanya mo, tungkol sa pandaraya. Sekretarya ka may direktor, may maga koneksyon ka. Tawagan mo ang main office, pakiusap, ay unblock mo ang cat. Sumpa ko, pagbalik ko, luluhot ako, at hihinging ang tawad sa iyo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Malapit na kaming mamatay lahat dito sa uha, Katarina. Hangal pa rin siyang naniniwala na ako ay isang maliit na sekretarya lamang, at ang problema sa card ay isang aksidenteng teknikal na error. Nang mapagtantong walang silbi ang matawag, kumuha si Jose ng isa pang credit card mula sa kanyang bulsa, isang dilaw na card. Ito ang card na buong pusong ibinigay sa kanya ni Veronica ilang araw na ang nakalipas sa Pilipinas. Sinasabing hawakan ito para sa anumang emergency. Hindi niya alam na ito ay isang pekeng card lamang. Isang card na may ninakaw, na data na ginagamit niya para sa kanyang nga madilim na gawain. Pumasok si Jose sa tindahan, kumuhang ilang boteng tubig at kaunting tinapay. Nanginginig na iniabot niya ang dilaw na card sa cashier. Sinwipe ng cashier ang card. Error. Sinubukan niya ulit. Ang sistema ng pagbabayad, na direktang konektado sa Cyber Security Center ng Bangkok ng Dubai, ay agad na kumislap ng pula.
Ang card na ito ay nakalista sa internasyonal na wanted list bilang kriminal. Magalang na hiniling ng cashier kay Jose na maghintay at pinindot ang isang maliit na button sa ilalim ng counter. Hindi pa lumilipas ang 3 minuto, isang matinis na tunog ng sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Dalawang sasakyan ang pulis na may kumikislap na asul at pulang ilaw ang biglang huminto sa tapat ng tindahan. 3 matatangkat at armadong pulis ang pumasok. Hindi pa man naintindihan ni Jose kung ano ang nangyayari. 2 bakal na kamay ang pumulupot sa kanya. Idinin ang kanyang mukha sa hood ng sasakyan ng pulis. Isang malamig na kalansing ng posas ang narinig, na nakpihit sa kanyang mapulso sa likod. Arestado ka sa hinalang paggamit ng ninakaw na credit card at pagiging kasangkot sa isang internasyonal na network ng pandarayang pinansyal. May karapatan kang manahimik, malinaw na sabi ng pulis sa Ingles. Desperadong sumiga at nakpumiglas si Jose. Ang luha at sipon ay umagos sa kanyang mukhang baluktot sa takot. Sa di kalayuan, si Aling Gloria at ang iba pang kamag-anak, nang makita ang eksena, ay natigilan sa gulat. Walang sinumang naklakas loob na humala o lumapit. Habang tinitingnan ang mga kuha mula sa mga traffic camera na na-access ng aking security service, kalmado kong isinara ang aking laptop, lumabas sa balkonahe, at huminga ng malalim sa malamig na hangin ng kabisera. Ang ilang mataw, ay iniisip na sila ay mahanyong mga ngaso, walang pakundangang yumuyurak sa kabutihan at pasensya and iba para sa kasiyahan ng kanilang walang katapusang kasakiman. Nakakalimutan nila na sa saan sinukob, mayroong gisang ganap na balanse. Kapag kinuha mo ang dignidad at luha ng isang mabuting tao, ibabalik mo ito sa iyong sariling buhay at matinding kahihiyan. Ang pinakamasakit na parusa ay hindi kapag sinaktan ka, kundi kapag hinubaran ka ng lahat ng makikinang na maskara, hinubaran ka ng hubad, at itinapon sa hukay na ikaw mismo ang humukay. Ang karma ay hindi kailanman nagpapalampas. Matiyaga lamang itong pumipiling ng pinakamakinang na sandali para magpakawalang nakamamatay na dagok, nang makita ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang pinakamalaking karangalan, na nakaposas at sa ilalim ng tunog ng sirena ay dinalangang sasakyan ng pulis, tila nawalan ng huling lakas si Aling Gloria. Nang hina siya, gumawa ng ilang hakbang pasulong, walang magawang iniunat ang kanyang makamay at desperadong sumisiga ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay natisot siya sa isang gilid ng bangketa at bumaksak sa magaspang na asfalto. Nagdurugo ang kanyang magatuhod, ang kanyang mamahaling dark red na seda na damit, na ipinatahi niya para sa selebrasyong ito, ngayon ay puno na nga alikabok at dumi. Ngunit ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa paguhong ng kanyang kaluluwa at ang ilusyonaryong pagpapahalaga sa sarili na matagal niyang itinayo. Anong tinitingin-tingin niyo diyan? Parang na estatwa? Tumawag kayo sa embahada. Tumawag kayo kahit kanino. Iligtas niyo ang aking si Jose. Sigaw niya. Lumingon sa managsisisikang kamag-anak sa likuran. Ngunit sa halip na tulong o nasalitang aliw, sinalubong lamang siya ng umiwas at malamig na tingin at walang awang na hakbang paatras. Ang pag-iwas ay napakalupit na halos malamig ka. Nababaliw ka na ba? Ang anak mong si Jose ay nahuli sa internasyonal na pandarayang pinansyal. Nahuli siya sa akto. Pamilya tayo. Kung makikialam tayo ngayon, baka lahat tayo ay makulong. Malakas na sagot ng isa sa matiyuhin. Dali-daling inilalayo ang kanyang maleta kay Aling Gloria. Tama. Lahat dahil sa kasakiman at katangahan ninyong mag-ina. Akala nyo nakakapit kayo sa isang bilyonaryang manugang, pero sa isang manloloko pala. Kayo ang nagpasok sa sarili nyo sa gulo, tapos idadamay nyo pa ang buong pamilya. Wala kaming alam, kanya-kanya na lang. Ang makamag-anak na sumang-ayon sa kanya sa eroplano, na nagalak at humiya sa akin para mapasaya siya, ngayon ay nagpakita ang kanilang tunay na muham nga taksil na oportunista. Nagsimula silang magkumpol-kumpol. Kunin ang kanilang mga maleta at magiwa-hiwalay sa malaking kalye sa paghahanap ng murang hostel, hintuan ng bus, o anumang lugar para magtago. Natatakot sila na baka bumalik ang pulis at arestuhin ang lahat ng kasangkot. Sa isang iglap, sa malawak na bangketa, naiwan si Aling Gloria na mag-isang nakaupo, sa lupa sa tabi ng 3 malalaking maleta. Binalot ng disyertong gabi ang masamang babae. Hinahampas ng hangin ang kanyang maayos na buhok, inilalantat ang kanyang matanda, kulubot, at basang-basa sa luhang mukha. Gutom, uhaw, lamig, at kahihiyan. Ang malalaking gintong singsing sa kanyang madaliri ngayon ay parang napakabigat, isang walang kwentang palamuti na hindi man lang makabili ng isang bote ang tubig sa dayuhang bansang ito, kung saan walang nakakaintindi sa kanyang wika. Sa kaibuturan ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, biglang sumagi sa kanyang isipan ang imahang townhouse sa Maynila, ang imahang mainit na hapunan na may mabangong bulalo na masigasik kong inihanda, ang imahe ng tahimik at masunuring manugang,
Napagdating mula sa trabaho ay agad na pupunta sa kusina at maglilinis. Hindi kailanman nagrereklamo. Bigla niyang naalala kung paano siya nakasakit. At ako, gamit ang aking sariling makamay, ang nagpunas sa kanya, pinakain siyang lugaw, binayaran ang ospital gamit ang mismong perang lagi niyang hinahamak na kakarampot. Ang katotohanan, nakasing talim ng punyal, ay tumagos sa kanyang ngamaling akala. Napagtanto niya na ang bituin ng kamalasan na desperado nilang pinalayas ng kanyang anak ay sa katunayan ang kanilang anghel na tagapag-alaga, ang tanging kalasak na nag-iingat sa kapayapaan ng kanilang pamilya. At ang kumikinang na brilyante na labis niyang hinangat na makuha ay isang piraso lamang ng basak na salamin na may lason, na pumutol sa lalamunan ng kanilang buong angkan. Tinabunan ni Aling Gloria ang kanyang muhangang nga kamay at humagulgol sa dilim. Hindi na ito ang mayabang at mapilit na pag-iyak, kundi isang sigaw ngang malalim, mapait, at huling pagsisisi. Ngunit sa walang katapusang disyertong ito, walang Diyos na nakarinig sa pag-iyak ng mataong personal na sumira sa kanilang sariling kaligayahan. Ang pagsikat ng araw sa bansang Arabo ay nahagis ng nakasisilaw at matatalim na sinaksam ng skyscraper at malalawak na kalsada. Ngunit para sa pamilyang Santos, ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng anumang pag-asa. Ito ay parang apoy na sumusunok sa mga huling natitirang lakas at dignidad nila. Matapos ang isang gabing walang tulog sa bangketa, pinahirapan ng nalamok sa disyerto at ng lamig ng gabi, ang 20 katao ngayon ay mukhang mga refugee pagkatapos ng isang matinding sakuna. Ang kanilang makukulay na damit na binili sa baryo ay gusot, puno ang dumi, at amoy maasim na pawis. Ang matakong ay nakalat kung saan, at sa halip ay mga hubad, namamaga, at duguan na mapaamula sa paglalakad sa paghahanap ng matutulugan. Salamat sa pansamantalang interbensyon ng Embahada ng Pilipinas. Matapos na umiyak si Jose at magmakaawa ng tulong sa istasyon ng pulis, pansamantala siyang pinalaya, ngunit kinuha ang kanyang pasaporte at pinagbawalan siyang umalis sa bansa hanggang sa mabayaran ang malaking utang sa hotel. Gayunpaman, ang iba pang kamag-anak ay hindi pinigil. Sila, na parang isang kawan ng, mapukyutan mula sa isang nasirang pugat, gamit ang kanilang huling kusing, na nakatago sa kanilang damit panlup, ay sumakay sa pinakamurang nga taksi at nagtungo sa Dubai International Airport na may marupok na pag-asa na ang kanilang nga pabalik na tiket ay balido pa at makatakas sila sa impyernong ito sa lupa. Ang Dubai International Airport ay malaki, maingay, at napakaganda. Libo-libong pasahero ang naglalakad. Ang grupo nga Santos, hila-hila ang kanilang mabibigat na maleta, ay nagtungo sa check-in counter. Si Aling Gloria ay hindi matatak na naglalakad, nakakapit sa balikat ng isang pamangkin. Ang kanyang muka ay kulay abo, ang kanyang ngalabi ay tuyo at bitak-bitak hanggang sa makdugo. Tahimik siyang nagdasal sa lahat ng mga santo, basta't makasakay lang sa eroplano, makatakas sa nakakatakot na bansang ito, bumalik sa bahay, at ikandado ang lahat ng pinto, hinding-hindi na siya maglalakasluk na magyabang o mangarap ng anuman. Ngunit nang iskan ang kanilang mga pasaporte, isang malamig na tunog mula sa sistema ang pumatay sa huling kislap ng pag-asa sa mga matang 20 tao. Ang empleyado sa isang eleganteng uniforme ay tumingin sa screen, sumimanggot, umiling, at sa malinaw na Ingles ay sinabi, abang isinasalin NG isang tagasalin sa tabi niya. Paumanhin, lahat ng pabalik na tiket ng inyong grupo ay kinansela ng may-ari ng kumpanya kagabi. Kung walang tiket, hindi kayo makakapag-check-in. Kung gusto ninyong lumipat, kailangan ninyong bumili ng gabagong tiket sa last-minute counter sa kabilang panig. Ang masalitang ito ay parang martilyo na tumama sa ulo ni Aling Gloria. Bumili nga magong tiket. Ang isang tiket sa economy class mula Dubai patungong Maynila sa huling sandali ay nakakahalaga ng libu-libong piso bawat tao. Saan sila kukuhang pera? Wala silang kahit isang sentimo para sa isang boteng tubig, lalo na para sa 20 tiket sa eroplano. Ang matinding pagpapanik ay naging isang maliit na riot sa gitna ng airport hall. Ang makamag-anak, na wala ng pakialam, ay pinalibutan si Aling Gloria at sinimulang paulanan siya ng pinakabastos at makamandag na mga sumpa. Sinumpa nila ang kanyang pagyayabang at walang lamang amor propio na nakdala sa buong pamilya sa isang dead end, iniwan silang walang tirahan sa isang dayuhang bansa. May isa pa ngang naktulak sa kanya sa khalik, at bumaksak siya sa malamig na marmol na sak. Bumaksak si Aling Gloria, malakas na tumama ang kanyang matuhot, ngunit ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa kahihiyan. Sa paligid ay daan-daang mata ng mga dayuhang turista, na nakatingin sa kanila na parang mga kakaibang hayop. May isa pa ngang kumuha ngang telepono at nagsimulang kumuha ngang video. Hindi na makatayo si Aling Gloria. Lumuhot siya sa gitna ngang makintap na sahingang airport, tinakpan ang kanyang matandang muhangang kamay, at desperadong humagulgol.
Ang luha at sipon ay humalo sa murang makeup, lumiliha ang isang kaawa-awa at nakakadiring tanawin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa pagmamakawa, nagmamakaawa sa mga kamag-anak, nagmamakaawa sa mga security guard na lumapit at humiling na panatilihin ang kayusan. Ang kanyang paos na pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Sa parehong oras, sa isang selda sa istasyon ng pulis sa Dubai, si Jose, bilang huling pabor, ay pinayagang tumawag ng 15 minuto para hilingin sa kanyang nakamag-anak na magpiyansa at bayaran ang utang. Nanginginig na kinuha ni Jose ang telepono. Ang kanyang magadaliri ay nakakagulo sa screen. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang magkaibigan, mga kainuman, lahat ng magkasosyo na minsan ay humampas sa kanilang dibdib, tinatawag siyang kapatid. Ngunit sa sandaling marinig nila ang pakiusap na humiram ng milyon-milyon para tubusin siya mula sa Dubai, lahat sila ay biglang naging abala, ibinaba ang matawag, o blinok ang kanyang numero. Kawalan ngang pag-asa, kahihiyan, at takot. Ang kanyang huling pagpipilian, ang tanging salbabida na walang awa niyang itinapon. Ako, tinawagan ni Jose ang numero ni Katarina, ang ikasto na tawag, ang ikadwesto, ang ikatristo. Patuloy siyang tumatawag, nalulunot sa luha at bumubulong ng mga huling salita ng pagsisisi, nagmamakaawa ng isang himala. Sa kabisera, sa Maynila, ang hapon ay nagdala ng maningning na sikat ng araw sa malalaking bintana ng boardroom sa ika-45 palapag. Kalmado akong nakaupo sa dulo ng mesa sa isang perpektong puting suite, ang aking buhok ay nakatali sa isang masikip na bun, na nagbibigay din sa aking determinado at kalmadong muka. Sa mesa na gawa sa solidong oak sa harap ko ay nakalatak ang isang telepono na walang tigil na nag-vibrate. Sa screen ay lumabas ang ika-302 na tawag mula kay Jose. Lumapit ang sekretarya na si Ana at tahimik na iniabot sa akin ang isang tablet, kung saan nakalagay ang isang imahe mula sa mga surveillance camera ng Dubai Airport na ipinadala ng aming mga kasosyo. Ang eksena kung saan si Aling Gloria ay nakaluhod, umiyak sa gitna ng nga security guard at sa ilalim ng malamig na tingin ng nga kamag-anak, ay malinaw na nakikita. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Ang parusa ay nagsisimula lamang kapak na pagtanto ang iyong kaway kung sino ang kanyang kinalaban. Idinulas ko ang aking daliri sa screen ng telepono, sinagot ang tawag, at agad na inilipat ito sa video call mode. Kasabay nito, sinenyasan ko si Ana na i-project ang imahe sa malaking screen. Kumislap ang screen sa gitna ng hall at ipinakita ang pagod, basang-basa sa pawis at luhang muka ni Jose. Sa likod niya ay ang kulay-abong pader ng isang selda. Nang makita na sinagot ko, si Jose, na parang isang nalulunod na kumakapit sa patalim, ay sumigaw, hirap huminga dahil sa pag-iyak, nanginginig ang boses sa takot at gulat. Katarina, Katarina, nakikiusap ako sa iyo. Nagmamakaawa ako, pakinggan mo ako, iligtas mo ako. Nagkaroon ng error sa card ng kumpanya mo. Sabi nila, pandaraya daw. Dinakip ako ng pulisya ng Dubai. Hinihiling nilang bayaran ko ang mahigit 33 milyon. Kung hindi, ikukulong nila ako. At si nanay ay nakaluhot at humahagulgol sa airport. Pinalayas kaming lahat, kinansela lahat ng tiket. Sekretarya ka, kilala mo ang nga malalaking boss. Pakiusap, sabihin mo sa boss mo na i-unblock ang card o gamitin mo ang iyong mga koneksyon. Magpadala kang eroplano para sunduin si nanay at ang buong pamilya. Sumpa ko sa Diyos. Pagbalik ko, hahalikan ko ang iyong napaa habang nakaluhod. Pagsisilbihan kita, habang buhay. Katarina, iligtas mo ako. Tahimik kong pinakinggan ang kanyang masigaw at pagiyak, hinahayaan siyang ilabas ang huling patak ng kanyang pakalalaki. Dahan-dahan kong pinaikot sa aking daliri ang isang singsing na may brilyante. Ang aking tingin ay nakatuon sa kamera matalim na parang labaha. Tumatagos sa screen, bumabaon sa pusong taksil, tapos kanabang umiyok. Ang aking boses ay pantay, malamig, at makapangyarihan, walang bahit ng awa o pag-alala. Ito ay kalmado, tulad ng dagat bago ang isang tsunami. Natigilan si Jose, ang kanyang pagiyak ay napigil sa kanyang lalamunan. Nanlaki ang kanyang namamagang magamata at tumingin sa akin. Ngayon lang, sa pamamagitan ng screen, malabo niyang nakita ang kapaligiran sa likod ko. Hindi ito isang maliit na inupahang kwarto, hindi isang masikip na sulok ang mesa ang isang account manager. Ito ay ang boardroom ng pinakama-impluensyang korporasyon na may logo ng Aura Lifestyle na nainukit sa purong ginto sa marmol na pader sa likod ko. Nasaan ka, Katarina? Yung boss mo, nandiyan ba? Pwede ko bang makausap ang boss mo? Pabulong na sabi ni Jose. Isang nakakatakot na hinala ang nagsimulang pumasok sa kanyang isipan,
Ngunit ang kanyang katangahan at amor propio ay kumakapit pa rin sa isang ilusyonaryong pag-asa. Mahina akong tumawa. Ang tawa ay malinis, ngunit nagelo. Bahagya akong sumulong. Tinapik ang aking mangga daliri sa salamin na mesa, at malinaw na sinabi, "Hindi mo kailangang hanapin ang aking boss, dahil ang taong nasa likod ng sistema kung saan mo walang awang ninakaw ang datangang card, ang may hawak sa kapalaran ng korporasyong Aura Lifestyle, ang personal na pumindot ng alert button at nakansela ng lahat ng tiket sa eroplano ng iyong pamilya, ay nakaupo mismo sa harap mo." Nalaki ang mga mata ni Jose, halos lumuwa. Ang kanyang bibig ay bumukas, ngunit wala siyang masabi. Ang kanyang muka ay mula sa pagiging maputla ay naging puti na parang patay. "Oh, Jose, hindi ako ang empleyadong may sahot na 50,000 ribu na araw-araw ninyong hinahamak ng iyong ina. Ako ang CEO, ang pinakamalaking shareholder ng korporasyong ito. Ang itim na card na lihim mong ninakaw sa gabi ay ang aking personal na card. Akala mo ikaw ang pinakamatalino nang nakawin mo ang datang card ng iyong asawa para pasayahin ang iyong krida at ang iyong buong angkan? Akala mo kaya mong yurakan ang aking sakripisyo para itayo ang iyong ilusyonaryong imperyo? Nakamali ka, Jose. Ang party sa Dubai ay hindi regalo mula sa iyong murang krida, kundi isang ginintuang bitak na ako mismo ang naglatag para mahulog ka." Ang katotohanang bumagsak sa kanya ay parang kidlat na sumira sa lahat ng kanyang pananaw sa mundo. Nagahabol siya ngang hininga, hinawakan ang kanyang ulo, sinusubukang unawain ang malupit at hindi kapani-paniwalang katotohanan. Ang asawang pinalayas niya na parang masamang espiritu, ang babaeng tinawag ng kanyang ina na bituin ng kamalasan, ay isang makapangyarihang diyosa na sa sandaling ito ay hawak ang kanyang buong buhay. "Katarina, hindi pwede. Nagsisinungaling ka. Sekretarya ka lang. Kung CEO ka, bakit ka nabuhay sa kahirapan sa loob ng 7 taon? Nagluluto, naglilinis, nagtitiis sa mga insulto ng nay ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Desperadong sigo ni Jose. Sinusubukang humanap ng dahilan para sa kanyang kataksilan. "Dahil gusto kong bigyan ka ng pagkakataong maging isang tunay na lalaki," malamig kong sagot. Bawat salita ay parang isang pako. "Gusto kong tumayo ka sa sarili mong mapaa, matutong pahalagahan ang pamilya, ngunit sinira ang iyong kasakiman at kawalan ng utang na loob ang lahat. Niloko mo ako. Kasama ng iyong ina, nagtanghal kayo ng $1 para palayasin ako sa bahay, at pagkatapos ay walang awang ginamit ang aking pera para suportahan ang iyong krida. Akala mo, pipirmahan ko lang ang mga papeles at alis na walang dala." Sinanyasan ko si Anna. Lumapit siya at ipinakita sa kamera ang isang nakaprint na electronic contract para makita ni Jose ang lahat. Ito ang mismong kontrata para sa mga serbisyong may post-payment at deposito na hindi niya binasa at pinirmahan sa sistema. "Naalala mo ba kung ano ang pinirmahan mo para makakuhang kaksikimenta ticket sa business class at 7-star suites?" Ngumisi ako. Ayon sa Seksyon 42 ng kontrata, sa kaso ngang pandaraya gamit ang karkam iba, ang panik B, ibig sabihin ikaw, ay obligadong magbayad ng multa na 500% ng kabuwang halaga ng mga serbisyo. Kaya, ang iyong utang sa aking korporasyon ay hindi 53 milyon, kundi 15 milyon. Nang marinig ang halagang 15 milyon, natumba si Jose. Ang upuan sa selda ay kumaluskos sa sementadong sahig, 15 milyon. "Patayin mo na lang ako, Katarina. Saan ako kukuhang ganyang pera?" Humagulgol siya. Inuuntok ang kanyang ulo sa pader. "Wala ka, pero ang iyong maari-arian ay meron." Mahinahon kong pagpapatuloy, hindi siya binibigyan ng pahinga. "Gamit ang iyong digital signature, isinanla mo ang lahat ng iyong bahagi sa construction company at ang karapatan sa mana sa bahay sa Quezon City na nakapangalan sa iyong ina. Sa ngayon, ang grupo ng aking mga abogado at mga sheriff ay nasa iyong bahay." Hinati ko ang malaking screen sa dalawa. Sa isang panik ay ang mukha ni Jose na baluktot sa takot sa Dubai. Sa kabilang panik, isang live broadcast mula sa isang kamera sa labas ng kanyang bahay sa Maynila. Sa screen ay makikita kung paano idinidikit ng isang grupo ng mga abogado na nakaitim na suit kasama ang mga sheriff ang mapulang laso na may mga selyo sa metal na pinto. Nagsilabasan ang mga mausisang kapitbahay, nagbubulungan. Ang karatula ng kumpanya ni Jose sa unang palapak ay tinatanggal ng ang trabahador. Ang bahay na ito, ang kumpanyang ito. Mula sa sandaling ito, opisyal na silang pag-ari ng Aura Lifestyle Corporation bilang kabayaran sa utang. "Lahat ng utang ninyo ngang iyong ina sa akin, binalik ko hanggang sa huling sentimo." Tiningnan ni Jose ang selyadong bahay, kung paano kinumpiska sa isang iglap ang ari-arian na pinag-ipunan ng kanyang ina sa buong buhay niya. Napagtanto niyang nawala na ang lahat.
Hindi lamang ang karera at karangalan, kundi pati na rin ang bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. Ibinaksak niya ang kanyang ulo sa mesa at umungol na parang isang hayop na nasukol, na binabalatan ng buhay sa harap ng taong minsan niyang niyurakan. Huwag mo akong sisihin sa kalupitan, Jose. Tinuturuan lang kita ng isang aral sa hustisya. Sana'y maging masaya ka sa iyong pananatili sa kulungan sa Dubai, habang binabayaran ang iyong pandarayang pinansyal. Dito nagtatapos ang ating usapan. Nang hindi na hinihintay ang kanyang masusunod na pagmamakaawa, mariin kong pinindot ang encall button, nagdilim ang screen, ibinalik ang ganap na katahimikan sa maluwag na boardroom, sumandal ako sa aking upuan at huminga ng malalim. Walang kagalakan ng isang nagwagi, kundi isang pakiramdam ng kawalan at kapayapaan ng isang taong kalilinis lang ng isang tumpok ng maruming basura mula sa kanyang buhay, makalipas ang 3 araw. Salamat sa makataong interbensyon ng Embahada ng Pilipinas sa UAE, at sa pagsasanla ng nga kamag-anak ng kanilang malupa at pagkuha ng nga pautang na may malalaking interes para makabili ng pinakamurang nga tiket, nakabalik ang 20 santos sa kanilang bayan. Si Jose lamang, bilang sangkot sa kaso ang pandarayang pinansyal, ang nanatili pa ang 1 linggo para sa investigasyon. Pagkatapos lamang nautusan ko ang aking mga abogado na magpadala ng isang opisyal na sulat ng bahagyang pag-urong sa mga reklamo, dahil nakumpiska na ang naisinanlang ari-arian sa Pilipinas. Ipinatapon siyang pulisya ang Dubai na may habambuhay na pagbabawal sa pagpasok sa bansa. Lumapak ang eroplano sa Naya sa isang maalinsangang tanghali. Hindi tulad enehe kanilang majabang at magarang pagalis. Ngayon ay lumabas sila mula sa airport sa isang kawawa at pagod na itsura, na parang magamulto. Ang kanilang madamit ay amoy maasim na pawis mula sa ilang araw na walang ligo. Ang kanilang mamuha ay humpak, may malalalim na bilog sa ilalim ng mamata, puno ng pagod at put. Si Aling Gloria ay nakasakay sa isang wheelchair na itinutulak ng staff ng airport clinic dahil sa namamagang matuhot at bigla ang pagbaba ng presyon. Sa buong bayahe, hindi siya naglakas loob na magsalita. Dahil sa tuwing bubuksan niya ang kanyang bibig, agad siyang pinaulanan ng masumpangang nga kamag-anak. Nawalan sila ng libu-libong piso para tubusin ang kanilang sarili at makabalik. At lahat dahil sa pagyayabang at walang lamang amor proprio niya at ng kanyang anak. Nang makarating sila sa kanilang tahimik na eskinita sa Quezon City, isang huling nakamamatay na dagok ang naghihintay sa kanila. Ang pamilyar na metal na pinto ng 3 palapak na bahay ay nakakandado ng bagong lock. Sa ibabaw nito ay may 2 pulang papel na may selyo ng serif. Nagsilabasan ang mga kapitbahay na parang nanonood ng isang palabas. Ang madating nakikinig sa pagyayabang ni Aling Gloria tungkol sa kanyang bilyonaryang manugang, ngayon ay tinatakpan ang kanilang mabibig, tumatawa at nagbubulungan. Ayan, tingnan nyo, nag-Dubai pa, nag-celebrate. Ngayon, kinuha na ng bangko ang bahay, pinalaya sa kalye. Toto nga ang sabi nila, kung ano ang itinaniman, siya ring aanihin. Ang mabulungan ng makapitbahay ay parang makutsilyo na tumutusok sa tainga ni Aling Gloria. Bumaba siya mula sa wheelchair, gumapang patungo sa malamig na metal na pinto. Kinakaskas ang nga papel na selyo gamit ang kanyang makuko at desperadong umiiyak. Diyos ko, ang bahay ko, ang pawis at dugo ko. Yung ahas na yon. Niloko niya ako, ninakaw niya ang bahay ko, mga kababayan, tulungan niyo ako. Ngunit ang kanyang mga sigaw, ay nagdulot lamang ng mga pakikiramay na pag-iling ng ulo. Walang naawa sa kanya na, noong may kapangyarihan pa, ay walang awang humiya sa iba. Wala ring pakialam ang nga kamag-anak. Huli silang tumingin sa kanya ng may pagamak, sumakay ng taxi, at umuwi. Sinasabing mula ngayon ay pinuputol na nila ang lahat ng ugnayan sa kanya at sa kanyang anak. Makalipas ang 1 linggo, si Jose, na may maliit na backpack, ay lumabas mula sa airport. Pumayat siya ng 10 kilo, may balbas. Ang kanyang tingin ay may lap, na parang isang bali. Wala siyang mapupuntahan. Natagpuan niya ang mismong financial skyscraper kung saan matatagpuan ang Aura Lifestyle. Tumayo siya sa harap ng malaking salaming pasukan. Ang kanyang sirasirang anyo ay malaking kaibahan sa mga eleganteng negosyante na pumapasok. Sinubukan ni Jose na makalusot sa mga security guard. Isinisigaw ang aking pangalan, Katarina. Hayaan niyo akong makita si Katarina. Asawa ko, naintindihan ko na ang lahat. Ako ang may kasalanan. Ibalik mo ang bahay ng nanay ko. Nakikiusap ako. Agad siyang pinigilan ng 2 matatangkat na security guard. Isa sa kanila ay ang mismong guard na, noong nagpapanggap pa akong simpleng empleyado at sinusundo si Jose, ay nakakita kung paano niya ako sinigawan at pinalayas mula sa gate ng kanyang kumpanya. Ang bilis ng pagbabago ng mundo, sabi ng guard na may sukdulang paggamak,
habang tinitingnan si Jose, paumanhin sir. Walang sinuman dito na nagngangalang asawa mo. Ang aming chairman ay hindi tumatanggap ng nga manloloko at pulubi. Pakiusap, umalis na kayo bago pa kami tumawag ng pulis. Sa masalitang iyon, hinawakan ng magward si Jose sa kuwelyo at itinapon siya mula sa marmol na hagdan. Bumaksak siya sa mainit na aspalto. Bumukas ang kanyang backpack. Nakalat ang mga gamit. Nakahiga siya doon. Nakatingin sa kumikinang na skyscraper sa ilalim ng araw, kung saan sa tuktok ng kapangyarihan ay nakatayo ang babaeng minsan niyang hinamak dahil sa kahirapan. Tinakpan niya ang kanyang mukha ngangga kamay at humagulgol sa huling pagsisisi. Ngunit sa maingay na agos ng buhay na ito, ang kanyang maluha ay walang anumang halaga. Makalipas ang isang buwan, nang humupa na ang bagyo, ang aming proseso ang diborsyo ay naging mabilis at maayos. Walang pera si Jose para sa abogado, at wala ring anumang moral o legal na batayan para makipagtalo. Tumayo siya sa harap ng korte, malungkot at kaawa-awa, at tahimik na pinirmahan ang desisyon ng diborsyo. Ayon sa desisyon ng korte, opisyal na akong naging isang malayang babae. Hindi nakatali sa kanya sa anumang obligasyon o ari-arian. Ang townhouse sa Quezon City at ang bahagi sa construction company ay legal na inilipat sa Aura Lifestyle Corporation bilang kabayaran sa utang na alaw 15 milyon para sa pandaraya. Umalis si Jose na walang dala at may madilim na mansa sa kanyang resume na hindi nagpapahintulot sa kanya na makakuhang trabaho sa anumang disenteng kumpanya. Sabi-sabi, pagkatapos silang palayasin sa bahay, lumipat si Aling Gloria at ang kanyang anak sa isang barong-barong sa gilid ng lungsod at umupang ang isang mamasa-masa at tumutulong kwarto na wala pang 10 metro kwadrado. Si Aling Gloria, dahil sa kalungkutan, kasakiman, at kahihiyan sa mga kamag-anak, ay nakasakit. Si Jose ngayon ay araw-araw na nagbubuhat ng ngasako at nagtatrabaho bilang construction worker para kumita ang pambili ang gamot para sa kanyang ina at bayad sa upa. Ang pinakamasakit na sakit ay hindi sa taong tumatanggap ng mga suntok, kundi sa taong na nasa tuktok ng kayabangan, ngayon ay napipilitang personal na pulutin ang piraso ng kanyang kahihiyan. Ang presyo ng taksilan, kasakiman, at kawalan ng utang na loob ay binayaran ng buo, na may walang awang katumpakan. Tungkol naman kay Veronica, ang mismong prinsesa mula sa Dubai, natunton siya ng intelligence network ng aking kumpanya habang nagtatago sa isang sira-sirang motel sa hangganan. Lahat ng ebidensya ang kanyang pandaraya ay ipinasa sa pulisya, at ang maraming taon sa kulungan ay naging karapat-dapat na pagtatapos para sa isang taong nabuhay sa panloloko. Paglabas mula sa korte, huminga akong malalim sa sariwang hangin ng umaga. Ang langit ay mataas at buhaw, at wala nang madilim na ulap na makakaharang sa aking abot tanaw. Hindi ako nakaramdam ng pagkasuklam o kagalakan sa pagbagsak ng pamilyang Santos. Naramdaman ko lamang ang ganap na kapayapaan, isang kumpletong paglaya ang kaluluwa pagkatapos ang 7 taon na ginugol, sa isang hangal na maskara para sa salitang pag-ibig. Sumakay ako sa naghihintay na makintab na itim na Rolls Royce. Magalang na binuksan ng driver ang pinto. Si Anna, na nakaupo sa harap, ay ngumiti at nagulat ng aking schedule. Madam Chairman, ngayong hapon ay mayroon tayong board meeting tungkol sa pagpapalawak sa European market. At sa gabi, isang gala reception ng Forbes magazine bilang parangal sa nangungunang babaeng negosyante ng taon. Tumango ako at sumandal sa upuan. Tinitingnan ang manakmamadaling tao sa labas ng bintana. Minsan, inakala ko na ang tahimik na sakripisyo at pagpapasakop ay magdudulot sa akin ng kaligayahan sa pamilya. Ngunit binigyan ako ng katotohanan ng isang napakalakas na dagok para maintindihan ko, ang kabutihan na walang talino at katatagan ay isang masarap na pagkain lamang para sa mga sakim na mandaragit. Hindi kailangang umasa ang mababae sa walang lamang amor propio ngang malalaki para mabuhay. Itayo mo ang iyong sariling trono, maging reyna sa iyong sariling imperyo. Ang batas ngang karma sa buhay na ito ay ganap na makatarungan. Hindi ito kailanman nagpapalampas. Matiyaga lamang itong nahihintay ng tamang sandali. Ang magumagamit ng panlilinlang at kasinungalingan para makuha ang hindi sa kanila, ay maaga o huliye masusunok sa apoy ngang kanilang sariling kasakiman. At ang mga marunong bumangon mula sa abo, panatilihin ang kanilang dignidad, at gamitin ang kanilang talino para labanan ang kawalang katarungan, ay laging makakahanap ng kanilang sariling maningning na kalangitan. Dahan-dahang umusat ang sasakyan sa malawak na abenida, dala ako sa isang maningning na hinaharap. Ang madilim na nakaraan ay naiwan, magpakailanmang nakalibing sa ilalim ng alikabok ng panahon. Ako si Katarina, at ito ang aking buhay, na ako mismo ang namamahala.